Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Channel 100 ng Converge Cable TV at sa bayang napapakinggan sa 8 to 8 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig at manonood? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginangla Arnie Corpus Baribad. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Ramos. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napahahalagahan ang lahat ng mga likha, may buhay at mga material na bagay, pagkalinga sa mga hayop sa ating komunidad. Natitiyak kong kayo ay handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang balikan natin ang inyong napag-aralan noong nakaraang linggo. Naaalala pa ba ninyo ito mga anak? Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at kapwa sa pamamagitan ng paggalang sa kapwa-tao. Tunay na ang buhay ay sagrado na kaloob sa atin ng Diyos. Ang ating buhay ay hindi natin pagmamay-ari. Ito ay ating hiram lamang sa Diyos. Ibig ng Diyos na ihandog natin ito sa ating kapwa. Kung kaya, tayo ay may pananagutan na mahalin, igalang at pahalagahan ang ating kapwa sa lahat ng oras at pagkakataon. Ang pagpapahalaga sa ibang tao ay maipapamalas sa pamamagitan ng pagdamay sa kanila, lalo na sa panahon ng kalungkutan, sa kanilang pag-iisa at sa mga panahong nangangailangan sila ng karamay. Ngayon ay alam kong handa na kayo para sa panibagong paglalakbay tungo sa bagong kaalaman at karunungan. Tara na at magpatuloy tayo mga anak. Mayroon ka bang alagang hayop? Paano mo sila pinahahalagahan? Sa anong mga paraan mo ipinapakita ang inyong pagkalinga sa kanila? Malaking bahagi ang ginagampanan ng mga hayop sa buhay nating mga tao. Ang mga hayop ang nagsisilbing kasama, alaga, libangan, pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain at katuwang sa paghahanap buhay. Ang pagkalinga sa hayop ay isa sa magandang katangian nating mga Pilipino. Sa pamamagitan nito ay pinapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos sapagkat kabilang ito sa kanyang mga nilikha. Ngayon ay pakinggan ninyo mga anak ang kwentong aking babasahin. Maaari ba ninyong i-comment muna sa ating FB ang mga salitang yes na yes na siyang magbibigay sa akin ng hudyat na kayo ay handa ng makinig. Makinig at unawaing mabuti ang kwento. Si Bantay. Kwentong isinulat ni Binibining Lea Monica Rossetti Guzman. Nakagawian ko na ang maglaro tuwing hapon. Pagkatapos kong mag-review sa aking sunod na aralin, ay diretso na ako papunta sa aking mga pinsan. Madalas kaming maglaro ng tagu-taguan at tumbang preso sa bakanting lote malapit sa aming bahay. Isang araw habang hinihintay ko ang pinsan kong si Kaloy, ay napansin ko ang kanyang aso ay napapalapit sa akin. Hindi ako mahilig sa pag-aalaga ng mga aso. Naiinis ako tuwing ito ay makulit na lumalapit sa akin. Hindi ako sanay makipaglaro dahil takot rin ako sa pagtahol nito. Kaya naman nang makita kong papalapit si Bantay sa akin, ay mabilis ko itong itinaboy. Hindi nagtagal ay dumating na si Kaloy, bit-bit ang isang supot ng tinapay. Kumain kami kasama si Bantay.
Mga ilang minuto pang lumipas ay dumating na rin ang ilan naming kalaro. Naglaro kami ng tago-taguan. Natatawa ako sapagkat laging natataya si Kaloy sa laro namin dahil tuwing nagtatago siya ay sumusunod sa kanya si Bantay. Kaya madaling mahanap kung nasaan siya. Pero nakakamangha si Bantay sapagkat tuwing taya si Kaloy ay tumutulong ito sa paghahanap sa mga kalaro naming nagtatago. Tumatahol ito kapag nakikita kami. Kita kong masayang-masaya si Kaloy sa alaga niyang aso. Itinuturing niya rin itong kanyang best friend. Kaya hanga ako sa pagmamahal ni Kaloy kay Bantay. Isang araw kinailangang iwan ni Kaloy sa akin si Bantay dahil sila ay isang linggong magbabakasyon sa Bulacan. Sinabi niya na mabait si Bantay, kaya huwag akong matakot at hindi ako mahihirapang alagaan ito. Sa 3 araw na lumipas ay sinubukan kong alagaan si Bantay. Pinapakain, pinapaliguan at nakikipaglaro ako sa kanya. Nakakatuwa pala siyang kasama. Lumipas pang mga ilang mga araw ay nasasanay at napapamahal na rin ako kay Bantay. Ang saya palang may alagang hayop, ang malambing na pagsuyo nito sa akin tuwing kakain, ang pagtahol at ang paggalaw ng buntot nito tuwing makikita ako ay talaga namang kawili-wiling tunay. Sinusundan niya rin ako tuwing lumalabas ako ng bahay. Tunay nga na siya isang Bantay. Sa maikling panahon ay napamahal na rin ako kay Bantay. Ang saya niyang maging kaibigan. Sa katunayan ay tuwang-tuwa si Kaloy nang makita niya na masaya akong nakikipaglaro sa alaga niyang si Bantay. Hindi na ako kailanman naiinis sa mga alagang hayop. Nawiwili na ako sa kanila, lalo na sa asong si Bantay. Sa ngayon ay may alaga na rin ako si Brownie, ang aking bagong kaibigan, at mahal na mahal kong tunay. Ang sayang dulot niya sa akin ay nagpapaalala na sa tuwina ay masayang magmahal at mahalin. Huwag silang pagmalupitan bagkus atin silang bigyan ng wastong pagkalinga dahil gaya mo ay mayroon rin silang pakiramdam at buhay. Sila ay kaloob ng Diyos upang magbigay ng kasiyahan at pagmamahal kung kaya matutong pahalagahan ang bawat buhay na taglay nila. Naunawaan ba ninyong mabuti mga anak ang kwentong aking binasa? Ngayon ay nais kong sagutin ninyo ang ilang mga katanungang inihanda ko para sa inyo. Una, sino ang itinuturing na best friend ni Kaloy? Kung ang sagot mo ay si Bantay ang itinuturing na best friend ni Kaloy, ikaw ay tama. Pangalawa, bakit mahal na mahal ni Kaloy ang best friend niyang si Bantay? Kung ang sagot mo ay mahal na mahal niya si Bantay dahil ito ay nagdudulot sa kanya ng labis na kasiyahan sa araw-araw, ikaw ay mahusay. Pangatlo, paano ipinakita ng pinsan ni Kaloy ang pagkalinga nito kay Bantay habang wala siya? Kung ang sagot mo ay pinapakain, pinapaliguan at nakikipaglaro ang pinsan ni Kaloy kay Bantay habang wala siya at nasa bakasyon ito, ikaw ay tama. Pang-apat, sino ang bagong kaibigan ng pinsan ni Kaloy na mahal niyang tunay? Kung ang iyong sagot, ang bagong kaibigan ng pinsan ni Kaloy na mahal niyang tunay ay si Brownie, ikaw ay magaling. Pang-lima, bakit kailangan ang wastong pagkalinga sa mga hayop sa ating komunidad? Kung ang iyong sagot ay ang mga hayop sa ating komunidad ay may karapatan din para mabuhay at pakiramdam tulad ng tao, binabati kita sapagkat ito ay tama. Nakatutuwang makita ang mga taong may pusong tunay na mapagkalinga para sa kanilang mga alagang hayop, na ginagawa ang lahat ng pag-aalaga at pagmamahal sa mga alaga nilang mga hayop. Ang kanilang pagpapahalaga sa mga alaga nilang hayop ay tunay nga namang kahanga-hanga. Tulad na lamang ng mga larawang iyong nakikita. Mga larawang kakikitaan ng wastong pagkalinga sa mga hayop sa ating komunidad.
Subalit, may mga ilan din talaga na walang pagpapahalaga sa mga hayop. Kaya, nakakalungkot ang mga ganitong pangyayari. Pero ito ay nangyayari sa totoong buhay. Ilan lamang ito sa mga larawang nakalap ko na nagpapakita ng mga pagmamaltratong nararanasan ng mga hayop sa ating komunidad. Ngunit napakagandang may mga batas sa Pilipinas na nangangalaga sa kapakanan ng mga hayop at nagbibigay ng matibay na proteksyon at gabay sa tamang pagkalinga at pag-aaruga sa mga ito. Ano-ano nga ba ang mga batas na ito? Una, Republic Act No. 8485, an act to promote animal welfare in the Philippines na mas kilala bilang the Animal Welfare Act of 1998, na naisabatas noong taong 1978, na pirmado ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ito ang unang batas na komprehensibong nagtadhana sa tama at makataong pangangalaga ng mga mamamayan sa lahat ng hayop sa Pilipinas. Binuo ng batas na ito ang Committee on Animal Welfare na siyang namumuno sa pagpapatupad ng batas. Sinasabi ng batas na dapat mabigyan lahat ng hayop sa Pilipinas ng wastong pangangalaga at maaaring maparusahan ang sino mang mapatunayan na lumabag dito. Sa Section 6 ng batas na ito, ipinagbabawal ang pagmamaltrato at pag-torture sa mga hayop. Ipinasa rin sa bahaging ito ang batas na hindi maaaring pumatay ng hayop maliban sa mga hayop na kinakain tulad ng baboy, baka, manok at iba pang poultry. Isang paglabag sa batas ang pagpatay sa mga hayop, liban lamang kung ito ay dahil sa ritual ng isang relihiyon, malubhang sakit ng hayop, at animal control kung saan nasa bingit ng panganib ang hayop o mga taong malapit dito. Itinuturing na isang landmark law ang Animal Welfare Act dahil ito ang unang kumilala ng kalupitan sa hayop bilang isang paglabag sa batas. Ikalawa, ang Republic Act No. 10631, an act amending certain sections of Republic Act No. 8485 o mas kilalang the Animal Welfare Act of 1998 na pinirmahan ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III noong taong 2013 upang paigtingin ang kasalukuyang batas na umairal kaugnay ang animal welfare. Ilan sa mga amyenda o pagbabagong itinadhana ng RA 10631 ay ang mas mataas na piyansa o parusa kapag napatunayan ang paglabag sa Animal Welfare Act. Itinaas ng RA 10631 ang multa sa paglabag ng batas mula 1,000 piso hanggang 5,000 piso hanggang 100,000 piso. Inihiwalay rin nito ang mga parusa sa bawat opensa at idinagdag bilang paglabag sa batas ang sino mang mapapatunayang pinabayaan ng hayop na nasa kanyang pangangalaga. Nariyan din ang panukalang batas, ang House Bill 914, an act to prohibit animal crush video and providing penalties for violations thereof, ng taong 2013, na ang may akda ay si Representative Erwin Cheng. Ang panukalang batas na ito ang unang hayagang pagbabawal sa paggawa ng mga crush video at ang pamamahagi nito sa anumang medium na maaaring gamitin. Nakasaad sa panukala na ang magiging parusa sa paglabag nito ay ang pagkakakulong ng 3 hanggang 7 taon o kaya ang piyansang mula 100,000 piso hanggang 300,000 piso. Makikita sa inyong mga screen mga anak ang ilang video link ng mga halimbawa na nagpapakita ng pang-aabuso o pagmamaltrato at pagsusulong ng karapatan ng mga hayop. Nariyan din ang video link ng mag-asawang hinatulang guilty kaugnay sa paggawa ng crush video. Panoorin nyo na lamang kung may mga pagkakataon kayo niyan mga anak. Alam nyo ba, sa lahat ng mga hayop, aso ang nakakaranas ng labis na pagmamalupit.
Yung iba ay pinagkakakitaan sa pamamagitan ng pagbebenta ng karne nito at ang iba naman ginagamit sa dogfighting at pinagkakakitaan din nila ito ng malaki. Alam nyo ba? Isa sa pinakamalaking issue ng pang-aabuso sa hayop ay ang Yulin Festival sa China. Isang selebrasyon kung saan kinakatay ang mga aso at ginagawang pagkain ang karne nito. Halos 10,000 hanggang 15,000 aso ang pinapatay sa nasabing festival. Taon-taon itong ginagawa sa loob ng 10 araw. Alam niyo ba, ang PAWS o the Philippine Animal Welfare Society ay isang non-government na organization na ang layunin ay i-rescue ang mga hayop gaya ng aso at pusa na nakakaranas ng cruelty o kalupitan at negligence o kapabayaan. Kaya, kung kayo ay may alam o nakikitang mga hayop na labis na pinagmamalupitan o pinababayaan na lamang, ay maaari kayong makipag-ugnayan sa organisasyong ito upang kanilang ma-rescue ang mga hayop na nakakaranas ng kalupitan at kapabayaan. Talakayin naman natin ngayon mga anak ang ilan sa mga pamamaraan ng pangangalaga o pagkalinga sa mga hayop sa ating komunidad. Una, bigyan ng sapat na liwanag o ventilasyon, maaliwalas na lugar upang maging komportable sila. Napakahalagang maging komportable ang mga halagang hayop sa lugar na kung saan sila naninirahan. Ikalawa, bigyan ng sapat na masustansyang pagkain at malinis na inumin upang sila ay mabuhay. Nararapat na ibigay din natin ng sapat ang mga ito sapagkat ito ay pangunahing pangangailangan din nila tulad natin mga anak. Ikatlo, gawan ng matibay at malinis na tirahan o kanlungan upang sila ay maging ligtas sa anumang sakuna. Ikaapat, kung kinakailangan ay dapat mayroong bitamina upang lumaking malusog at makapagbigay ng maayos na produkto. At panglima, pabakunahan din ang mga alagang hayop na nangangailangan ng bakuna gaya ng bakuna laban sa rabies para sa mga alagang aso o pusa. Napakahalagang bigyan ng sapat na pagsasaalang-alang ang bagay na ito. Siguraduhing mapabakunahan ang mga alagang hayop na tulad ng pusa at aso ng anti-rabies. Alam niyo ba na ang rabies ay isang viral infection na maaaring mailipat sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot mula sa isang infected animal? At labis itong nakakabahala at malaki ang banta nito sa kalusugan at buhay. Kaya, mahalagang mapaturukan ng anti-rabies ang mga ganitong alagang hayop para na rin sa proteksyon ng lahat. Mahalagang tandaan natin mga anak, ginawa ng Diyos na mas mataas sa lahat ng kanyang nilikha ang tao. Kaya, responsable tayong alagaan sila, tulad ng pag-aalaga natin sa ating sarili. Mahalin at kalingain sila ng mabuti. Karapatan ng mga hayop na mahalin at alagaan. Karapatan nilang mabuhay, pakainin, linisan at bigyan ng kaukulang pansin dahil sila ay likha din ng Diyos katulad nating mga tao na may pakiramdam at pangangailangan. Ang mga hayop ay ginawa ng Diyos na may kanya-kanyang halaga at silbi, kaya nararapat lamang na sila ay respetuhin at bigyan ng importansya. Sumunod sa mga batas na nagsusulong para bigyang proteksyon ang mga alagang hayop, lalo na sa mga pagmamalupit at pagpapabaya sa kanila. Ang pagkalinga sa mga hayop ay magandang gawain na marapat lamang na tularan ng nakararami. Bawat buhay ay mahalaga, kaya ito ay pahalagahan sa tuwina. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandaang asal na ito mga anak
hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, lagyan ng check ang bilang kung ang isinasaad sa pangungusap ay tungkol sa pangangalaga at pagkalinga sa mga hayop sa ating komunidad, at X naman kung hindi. Handa na ba kayo mga anak? Para sa unang bilang, hiniling ni Javi sa kanyang mga magulang na paturukan ng anti-rabies ang kanyang mga alagang aso at pusa. Kung ang iyong sagot ay check, ikaw ay tama. Mahusay! Ikalawa, minsan sa isang linggo ay hindi pinapakain ni Zoe ang kanyang alagang hayop upang makatipid sa gastusin. Kung ang sagot mo ay X, mahusay ang iyong sagot sapagkat ikaw ay tumpak. Ikatlo, ang pagmamaltrato o pag-torture sa mga hayop ay gawaing dapat hangaan at tularan ng batang tulad mo. Kung ang iyong sagot ay X, binabati kita sapagkat ito ay wastong sagot. Magaling mga anak! Ikaapat, sumangguni sa Animal Welfare Committee para sa wastong pangangalaga at pagkalinga sa mga hayop. Kung ang sagot mo ay check, mahusay mga anak, ito ay tama. At ikalima at panghuling bilang, ipinagbabawal ng batas ang paggawa ng crush video ng mga hayop at ito ay may karampatang parusa. Ang sagot ay check! Napakagaling ninyo mga anak! Binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang, Ginang Laarni Corpus Baribad, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Ramos na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Gaba!
Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, everyone, and happy learning to all my grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. And for those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Cristel Bueno, your teacher broadcaster and your learning buddy for Science Grade 4. Broadcasting live from the municipality of Pura, Tarlac. Come and join me in an exciting learning adventure as we explore and discover the amazing world of Science 4. Before we begin, I hope you are in a place away from noise and distraction so you can hear me loud and clear. Prepare your module, notebook, and pen so you can take down some notes to remember as we go along with our broadcast. Do you have them now? Great! Together, let's discover the importance of water cycle. Here are our learning objectives for this week. Number 1, identify the processes involved in the water cycle. Number 2, trace the processes in the water cycle. And number 3, describe the importance of the water cycle. In our last science episodes, you learned about the different sources of water and the use of water in our daily activities. And by now, I'm sure we all understand that water comes from different sources. Before we proceed, let us recall the topics discussed by answering our first activity. Let me read the direction. Draw a sun if the statement is correct, or cloud if it is incorrect. Write your answers on your science notebook. Again, draw a sun if the statement is correct, or cloud if it is incorrect. Write your answers on your science notebook. And for those who are watching us via Facebook Live, you can type your answers in the comment section. And you would be given 3 seconds to answer each number. Are you ready? Let's begin. Let us have the first one. Fresh water contains plenty of salt. Again, fresh water contains plenty of salt. Draw a sun if it is correct and a cloud if it is incorrect. The correct answer is cloud.
Fresh water is also called surface water. It does not contain salt and is found in open but small bodies of water like rivers, lakes, creeks, and ponds. Let us have number 2. Groundwater is the cleanest water and is safe to drink. Groundwater is the cleanest water and is safe to drink. Again, draw a sun if it is correct and a cloud if it is incorrect. What's the answer, kids? Yes, the answer is sun. Groundwater is found beneath the Earth's surface. It comes from water that's soaked in the ground. This gets collected in the underground layer called water table. It is the cleanest water and contains plenty of dissolved minerals. Let's proceed to number 3. Seawater is home to many animals. I repeat, seawater is home to many animals. Draw a sun if it is correct and a cloud if it is incorrect. If your answer is sun, then you are correct. Seawater is the habitat of aquatic plants and animals as well as other marine organisms. The oceans, seas, lakes, and ponds are the habitat of most aquatic plants and animals, which are used mainly for food and medicine. Number 4. Water is used to clean our homes. Again, water is used to clean our homes. Is it a sun or a cloud? The correct answer is sun. Fresh water is also used for cleaning, washing, bathing, preparing food, and doing other household chores. And lastly, for number 5, humans can survive without water. I repeat, humans can survive without water. Again, draw a sun if it is correct and a cloud if it is incorrect. What is your answer, kids? If you answered cloud, then you are correct. Water is important in our daily lives. Water is one of our most important resources. Anywhere we go and whatever we do, we always need water. And we need water as much as we need air to breathe. We need water to live. And without water, plants will wither and animals and humans will die of thirst. That was a good start, kids. How many correct answers did you get? Kids, always remember that water plays a vital role in the survival of all living things. Water has different sources, different kinds, and different uses in our daily activities. And now that you already know the uses of water from different sources, hang on tight because a new learning adventure will now begin. And to start, let us answer our first activity. Let me read the directions. There are 4 pictures to be shown. Identify the word being described by arranging the jumbled letters and write your answers in your science notebook. And again, for those who are watching us via Facebook Live, you can write your answers in the comment section. And these words are related to our lesson today. Are you ready? Let's begin. Let us have the first one. The jumbled letters are I, A, N, R. Again, the jumbled letters are I, A, N, R. Arrange these letters to get the correct answer. The correct answer is rain. Very good. Now let us have number 2. The jumbled letters are O, P, A, V, R. I repeat, the jumbled letters are O, P, A, V, R. Arrange the letters to get the correct answer. What is your answer? If you answered vapor, then you are correct. Moving on to number 3. The jumbled letters are V, C, U, O, L. Again, the jumbled letters are V, C, U, O, L. What do you think is the answer? The correct answer is
cloud. Very good. Now let us have number 4. The jumbled letters are N, S, U. I repeat, the jumbled letters are N, S, U. Can you guess the word? Right, the correct answer is sun. Let us have the last one. The jumbled letters are T, R, W, A, E. Again, the jumbled letters are T, R, W, A, E. Can you identify the word being described? Yes, the correct answer is water. Did you get a perfect score? Good job! You will encounter and learn more about these concepts as we explore the importance of water cycle. Now kids, have you ever wondered where the rain comes from? Or how the clouds are formed? And have you ever wondered if all water on Earth will eventually be used up? Water is the most essential and abundant liquid on Earth. Its abundance states that it is always endlessly moving and is constantly moving over a period of time. Water on Earth constantly changes, but it does not disappear. It undergoes a process where water continuously moves in the Earth's surface. This movement is called water cycle, also known as hydrological cycle. Water is a continuous circulation of water between land, bodies of water, and the atmosphere through different components. Now, what happens in a water cycle? For us to better understand the water cycle, let us have this activity. Here are the materials that we are going to use in this activity. We will need the following: large bowl, mug or small cup, plastic cover, string or large rubber band, and water. Kids, remember to seek the assistance of an adult in doing our activities today. Remember the precautionary measures and always be careful in handling the materials while performing the activities. Do you have the materials now? Alright, let's begin. Here's what we are going to do. First step, place the mug or small cup in the center of the bowl and fill the bowl with water about 2/3 of the way up to the cup. And remember, do not put water inside the cup. And second step, cover the bowl with plastic and either tie it with string or place a large rubber band around it to secure the plastic cover. And third step, place it outside in a sunny area for a few hours. And after several hours, observe the bowl. To better understand the activity, let us answer these guide questions. What happened to the water inside the bowl? You're right, some of the water turned into water vapor after putting it under the sun for several hours. Next question, what happened to the water vapor after it reached the plastic cover? The correct answer is the tiny water droplets were formed on the plastic cover. And last question, what happened to the water droplets formed in the plastic cover after several hours? You're right, when the water droplets in the plastic cover got heavy, it fell back to the water. The experiment we made demonstrates water cycle. The heat of the sun turning the water in the bowl to vapor represents the process in the water cycle called evaporation. Evaporation is the process of changing liquid water into water vapor or gas and rises into the atmosphere. And roughly 80% of all evaporation comes from oceans,
while the remaining 20% come from inland water and plant vegetation. More evaporation happens when the temperature is high and with faster wind speed. The sun plays a major role in the water cycle. It is the main source of heat that causes evaporation process. And not only that, moist or sweat coming from humans, soil, animals, and plants also evaporates and rises up in the atmosphere through the process of transpiration. Transpiration takes place during evaporation process wherein water particles are released from the leaves of the plants and vegetation. And the rate of transpiration gets higher with higher temperatures. Animals and humans also contribute to water cycle in a process called respiration. Respiration takes place when animals and humans breathe out water particles through their lungs, and when they perspire, it evaporates into the atmosphere in lesser amounts. Animals contribute to the water cycle through respiration, perspiration, and even urination. On the other hand, the vapor turning back to water droplets on the plastic cover during our experiment represents the process in the water cycle called condensation. Condensation is the process of changing water vapor or gas into tiny droplets of liquid water in the form of clouds in the atmosphere. After the water vapor reaches up in the sky, it turns into tiny droplets of water. And these water droplets, along with several gases and dust particles, come together to form clouds. This is known as condensation. And during our experiment earlier, you noticed that when the water droplets got heavy, they start to fall. This represents the process in the water cycle called precipitation. Precipitation is the process by which the tiny condensed water droplets falls back into the Earth's surface in the form of rain, hail, snow, and sleet. In our experiment, the water droplets falling gets collected inside the mug. This happens in the water cycle after the process of precipitation. As it rains, water gets collected in oceans, lakes, and rivers. It even seeps through the soil and becomes groundwater. The collected water will again be exposed to the sun and will later undergo the process of water cycle once again. This proves that water cycle is a continuous process of evaporation, condensation, and precipitation. Now, to process what you have learned from today's lesson, let us answer this activity. Complete the illustration of the water cycle. Choose your answer from the box and write them on your science notebook. Here is the illustration of the water cycle that you need to complete. And your choices are condensation, precipitation, evaporation, transpiration, and respiration. You will be given 5 seconds to answer. Are you ready, kids? Alright, your time to answer starts now. Time's up, kids! Were you able to complete the water cycle? Very good! Now let us reveal the correct answers. For number 1, the correct answer is evaporation. When the sun heats up the rivers and oceans, water becomes water vapor and it rises up in the air. This process is called evaporation, and this is the very first step of the water cycle. For number 2, the correct answer is transpiration. Transpiration takes place during evaporation process wherein water particles are released from the leaves of the plants and other vegetation. And for number 3, what is your answer? If you answered condensation,
Then you got it right. After the water vapor reaches up in the sky, it turns into tiny droplets of water. These water droplets, along with several gases and dust particles, come together to form clouds. This is known as condensation. Moving on to number 4. The correct answer is precipitation. When the cloud becomes too heavy and it cannot hold any more water inside, it bursts open to give out rain, hail, sleet, or snow. This is known as precipitation. Did you get all the correct answers? Good job, kids! Those are the processes involved in the water cycle. Remember, water cycle is the process where water continuously moves in the Earth's surface. And water on Earth constantly changes, but it does not disappear. It only changes from solid to liquid and to gas over and over. And now, kids, I know that you're now ready for our assessment. So for your assessment, you are going to read the questions carefully and choose the letter of the best answer. Again, for your assessment, you are going to read the questions carefully and choose the letter of the best answer. Are you ready? Alright, let's begin. For number 1, evaporation occurs when the sun heats up the water in the oceans, rivers, or lakes and turns it into blank. I repeat, evaporation occurs when the sun heats up the water in the oceans, rivers, or lakes and turns it into blank. A. Snow, B. Rain, C. Sleet, or D. Water vapor. Let's reveal the answer. The correct answer is letter D, water vapor. Evaporation occurs when the bodies of water evaporates because of the heat coming from the sun, which then turn into water vapor. Now, let us have number 2. Snow, sleet, hail, and rain are all examples of which process in the water cycle. I repeat, snow, sleet, hail, and rain are all examples of which process in the water cycle. Is it A. Evaporation, B. Transpiration, C. Condensation, or D. Precipitation? The correct answer is letter D, precipitation. Precipitation is the process by which the tiny condensed water droplets fall back into the Earth's surface in the form of rain, hail, snow, and sleet. And moving on to number 3. Which changes of phase is involved in evaporation? Again, which changes of phase is involved in evaporation? A. Solid to gas, B. Solid to liquid, C. Liquid to gas, or D. Liquid to solid. Again, your choices are A. Solid to gas, B. Solid to liquid, C. Liquid to gas, or D. Liquid to solid. What is your answer? If your answer is C. Liquid to gas, then you got it right. Evaporation is the process of changing liquid water into water vapor or gas and then rises into the atmosphere. Now let's proceed to number 4. Which of the following happens when clouds become heavy and reach their saturation point? I repeat, which of the following happens when clouds become heavy and reach their saturation point? A. They will undergo condensation. B. They will undergo evaporation. C. They will undergo precipitation. Or D. They will undergo sublimation. Again, your choices are A. They will undergo condensation.
B. They will undergo evaporation. C. They will undergo precipitation. Or D. They will undergo sublimation. What is your answer? Yes, the correct answer is letter C. They will undergo precipitation. Precipitation occurs when the cloud becomes saturated, which make it look heavy and dark in the sky. Now, let us have the last one, number 5. Which of the following processes leads to cloud formation? I repeat, which of the following processes leads to cloud formation? A. Evaporation. B. Condensation. C. Precipitation. Or D. Solidification. I repeat, your choices are A. Evaporation. B. Condensation. C. Precipitation. Or D. Solidification. If you answered B. Condensation, then you are correct. Condensation occurs when the water vapor cools and condenses in the atmosphere until it becomes droplets of water which forms into clouds. Good job, kids! Let me congratulate you for accomplishing the assessment. I hope you got nice scores, and I am confident that you now fully understand the processes involved in the water cycle. The water cycle is important because it ensures that all living creatures have access to water, and it controls weather patterns on our planet. We will discuss more about why water cycle is important on our next episode on Wednesday. So that concludes our broadcast today. I know the last 25 minutes has been very exciting, which is why we would be continuing our discussion on Wednesday. Same time, same channel, same account, and same module. So with that, we are done in today's episode. I want you to know that you all did great in today's lesson. See you again for another fun learning experience in Science 4. I am Cristal Bueno, your teacher broadcaster and your learning buddy for Science Grade 4. See you on Wednesday. Kabahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam nyo na, yan ang Balanggiga Bells. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! A blessed good morning, everyone. Today is the 30th day of May 2022. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. If you are a Converge subscriber, you can watch us on Channel 100. I am Shaira Lindir Reginaldo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4, broadcasting live here at Ramos Tarlac. How are you, Grade 4 learners? I hope you are all safe, and I know you are ready for another fun and cool learning activity in mathematics. For today's lesson, we will going to learn how to solve routine problems involving the volume of rectangular prism. But before that, I want you to get your pen, paper, learning activity sheet, and your learner's material in Mathematics 4. I will give you 5 seconds to do it. Hurry up. Your time starts now. Moving on, let us have a quick review on our previous lesson. What was our last lesson? Correct! Last lesson was discussed by teacher Michelle M. Yasay, and it was about finding the volume of a rectangular prism using cubic centimeter and cubic meter. By the way, what is a rectangular prism? Rectangular prism is a solid figure that has 6 faces, 12 edges, and 8 vertices. How about to find the volume of a rectangular prism using cubic centimeter and cubic meter? What formula we are going to use? Alright, the formula in finding the volume of a rectangular prism using cubic centimeter and cubic meter is volume equals length times width times height. Again, it's V equals L times W times H. Now, I have here an example of a rectangular prism, which is 12 centimeters long, 6 centimeters wide, and 8 centimeters height. What is its volume? We will use the formula volume equals length times width times height. 12 centimeters times 6 centimeters times 8 centimeters. What is the volume of a rectangular prism?
Good job! The volume of the rectangular prism is 576 cubic centimeters. Another example, a rectangular prism which has 20 meters length, the width is 2 meters, and the height is 2 meters. What is its volume? Again, using the formula, volume times width times height times length. What is the volume of the rectangular prism? Very good. The volume of the rectangular prism is 80 cubic meters. Amazing learners, you still remember our previous lesson. At this moment, we are going to discuss about solving routine problems involving the volume of a rectangular prism. Listen carefully because later on, you are going to answer some activities regarding our lesson. Let us start with illustrative example number 1. The length of an aquarium is 40 centimeters, the width is 20 centimeters, and the height is 30 centimeters. How much water can fill the aquarium? Again, the length of an aquarium is 40 centimeters, the width is 20 centimeters, and the height is 30 centimeters. How much water can fill the aquarium? Let us try to answer the example using the steps involving routine problems. First step, what is F? The problem in the situation is how much water can fill the aquarium. Step 2, what are given or the number of values presented to the problem. The aquarium has length of 30 centimeters, width of 20 centimeters, and height of 40 centimeters. Third step, how will you solve the problem? You can solve the problem by applying the formula in finding the volume of a rectangular prism. Fourth step, what is the formula will you use? The formula in solving the volume of a rectangular prism is volume equals length times width times height. Solve the problem and state the complete answer. So let us now solve the problem. Volume equals length times width times height. Volume equals 40 centimeters times 20 centimeters times 30 centimeters. What will be the product? Yes. Volume is equal to 24,000 cubic centimeters. Therefore, the volume of the aquarium is 24,000 cubic centimeters. For our next example, illustrative example number 2. The freezer of a refrigerator is 25 centimeters long, 15 centimeters wide, and 20 centimeters high. What is the volume of the freezer? I will repeat. The freezer of a refrigerator is 25 centimeters long, 15 centimeters wide, and 20 centimeters high. What is the volume of the freezer? Again, we will answer the problem using the steps in solving routine problems. What is asked? The volume of the freezer. What are given? The freezer has 25 centimeters long, wide of 15 centimeters,
and height of 20 centimeters. How will you solve the problem? Apply the formula in finding the volume of a rectangular prism. Again, what is the formula will you use? Volume equals length times width times height. Solve the problem and state the complete answer. Volume equals length times width times height. Volume equals 25 centimeters times 15 centimeters times 20 centimeters. Volume is equal to 7,500 cubic centimeters. So the volume of the freezer is 7,500 cubic centimeters. For our next illustrative example, the kids' swimming pool is 12 meters long, 8 meters wide, and 2 meters high. What is the volume of the kids' swimming pool? Again, the kids' swimming pool is 12 meters long, 8 meters wide, and 2 meters high. What is the volume of the kids' swimming pool? What is asked? The volume of the kids' swimming pool. What are given? The kids' swimming pool has long of 12 meters, wide of 8 meters, and 2 meters high. How will you solve the problem? Apply the formula in finding the volume of a rectangular prism. What is the formula will you use? Volume equals length times width times height. Solve the problem and state the complete answer. Volume equals length times width times height. Volume equals 12 meters times 8 meters times 2 meters. The volume now is 192 cubic meters. Therefore, the volume of the kids' swimming pool is 192 cubic meters. I hope you understand our discussion. Remember that in solving routine problem, there are steps to be followed. First is what is asked. It asks the question or the problem in the situation. Second, what are given? The given are the numbers or values presented in the problem. Third, how will you solve the problem? The ways to solve the problem. Fourth, what is the formula will you use? A formula that you are going to use to solve the problem. Lastly, solve the problem and state the complete answer. Remember, in solving a routine problem, it shows the corresponding solutions and state what will be the complete answer. In order for you to understand more our lesson, let us solve the following problem and show your solution. For item number 1, mother's safety box is 18 centimeters long, 12 centimeters wide, and 10 centimeters high. What is the volume of the safety box? I will repeat. Mother's safety box is 18 centimeters long, 12 centimeters wide, and 10 centimeters high. What is the volume of the safety box? What is asked? I will give you 10 seconds to answer the first step, or type in
in the comment section of our FB live streaming. Alright, what is now the volume or what is now the problem? So the volume of the safety box. Next is what are given? Another 10 seconds to write your answers in your paper or type in the question in the comment section of our FB live streaming. Exactly, the safety box has 18 centimeters long, 12 centimeters wide, and 10 centimeters height. Now, how will you solve the problem? Another 10 seconds to start answering. Good job! Apply the formula in finding the volume of a rectangular prism. So what will be the formula we are going to use? Another 10 seconds, go! Yes, the formula is volume equals length times width times height. Lastly, solve the problem and state the complete answer. Another 10 seconds, go. Volume equals length times width times height. Volume equals 18 centimeters times 12 centimeters times 10 centimeters is equal to 2,160 cubic centimeters. Therefore, the volume of the safety box is 2,160 cubic centimeters. Very good, learners. For item number 2, a cabinet is 70 centimeters long, 30 centimeters wide, and 40 centimeters high. What is the volume of the cabinet? I will repeat. A cabinet is 70 centimeters long, 30 centimeters wide, and 40 centimeters high. What is the volume of the cabinet? What is asked? I will give you 10 seconds to write your answer in your paper, or type in your answer in the comment section of our live streaming. Good job! The volume of the cabinet. Next is what are given. Your 10 seconds starts now. Exactly. The cabinet has 70 centimeters long, 30 centimeters wide, and 40 centimeters high. What will you use to solve the problem? Or how will you solve the problem? Another 10 seconds, go. Alright. How will you solve the problem? Very good. Apply the formula in finding the volume of the rectangular prism. What formula will you use? 10 seconds to answer the question. The
will use again the formula in finding a rectangular prism. Volume equals length times width times height. Great job, kids! Now, let us solve the problem and state the complete answer. Another 10 seconds for you to answer. Volume equals length times width times height, or 70 centimeters times 30 centimeters times 40 centimeters is 84,000 cubic centimeters. Amazing, learners! Therefore, the volume of the cabinet is 84,000 cubic centimeters. Very good, learners! For our next activity, the direction is solve the following problem. I will give you 1 minute in each problem. Ready? Let's begin. First item. A jewelry box is 12 centimeters long, 8 centimeters wide, and 7 centimeters high. What is its volume? I will repeat. A jewelry box is 12 centimeters long, 8 centimeters wide, and 7 centimeters high. What is its volume? What is asked? Odds are given. How will you solve the problem? What formula will you use? Solve the problem and state the complete answer. You are expected to answer the following steps with 1 minute. Your time starts now. Time's up. Let us now check your answers. What is asked? Very good. The volume of the jewelry box. What are given? Great. The jewelry box has 12 centimeters long, 8 centimeters wide, and 7 centimeters high. How will you solve the problem? Very good. We are going to apply the formula in finding the volume of a rectangular prism. What formula will you use? Volume equals length times width times height. Solve the problem and state the complete answer. Volume equals length times width times height. 12 centimeters times 8 centimeters times 7 centimeters. The volume of the jewelry box is 672 cubic centimeters. Therefore, the volume of the jewelry box is 672 cubic centimeters. Good job, learners! For the next item, Father dug a compost pit which is 3 meters long, 4 meters wide, and 2 meters high. What is the volume of the compost pit? Again, Father dug a compost pit which is 3 meters long, 4 meters wide, and 2 meters high. What is the volume of the compost pit? So you are going to answer what is asked in the problem.
What are given? How will you solve the problem? What formula will you use? Solve the problem and state the complete answer. So in this problem, this will be your assignment. Alright, so I will repeat. Problem number 2 will be your assignment. Again, Father dug a compost pit which is 3 meters long, 4 meters wide, and 2 meters high. What is the volume of the compost pit? Okay, there you have it, grade 4 learners. Congratulations for a job well done. Always remember that in solving routine problems involving the volume of rectangular prism, there are steps to be followed. First, what is asked? Second, what are given? Third, how will you solve the problem? Fourth, what formula will you use? And finally, solve the problem and state the complete answer. Another fun and cool learning experience has ended. Just practice and apply what you have learned on this session. If you have any questions or clarifications, you may ask your subject teacher, your advisor, so that they can immediately address your concern. Like solving routine problems that have steps to follow, I will end the discussion with a quotation from Confucius, which says, "A journey of 1,000 miles begins with a single step." Dear children, in life, we need to face all the challenges, but we need to take it slow. Take a deep breath and trust our Almighty. I hope you learned a lot today. I am Shaira Lindir Hinaldo, your teacher, broadcaster in mathematics, broadcasting live here at Ramos Tarlac. Stay safe, everyone. Until next time, God bless. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. One FM. This is your one. My only one. Bon lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. 1 FM. Your only 1 FM. 1 FM. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan,
at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam nyo na, yan ang Balanggiga Bells. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Isang mapagpalang umaga sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang, sumasa inyong muli ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Ako, si Ginang Resi Ponceja Sabado, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino sa ika-4 na baitang. Sumasahimpapawid dito sa bayan ng Pura. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Sabay-sabay tayong matuto. Tumuklas ng bagong kaalaman at palawakin ang isipan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, narito ang ilang mga paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo at malinaw na naririnig at napapanood ang ating broadcast. Pangalawa, ihanda ang inyong module, makinig na mabuti at unawain ang ating tatalakayin. Pangatlo, ihanda ang inyong malinis na papel panulat at ang inyong learning activity sheets sa Filipino. Kung nais niyong makibahagi sa ating talakayan at magbigay ng inyong sagot, ay maaari ninyong itong itype sa comment section ng ating live stream. Ang ating aralin sa umagang ito ay tungkol sa ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Bago tayo dumako sa ating aralin, akin munang aalamin kung natatandaan pa ninyo ang inyong nakaraang leksyon. Ano ang naging talakayan noong nakaraang broadcast? Tama! Ito ay tungkol sa pagbibigay ng reaksyon sa napakinggang paliwanag sa issue mula sa napakinggang ulat para malaman kung talagang habang nakikinig kayo sa nakarang broadcast, ako ay may babasahing balita at katanungan. Pakinggan ang isang balita na aking babasahin. Patuloy ang paglobo ng bilang ng mga taong nagpositibo sa COVID-19. Sa kabila nito, marami pa ring mamamayan ang hindi sumusunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan ng Department of Health. Tila hindi nila alintana ang peligrong dulot ng sakit na ito. Muli, aking babasahin ang isang balita. Patuloy ang paglobo ng bilang ng mga taong nagpositibo sa COVID-19. Sa kabila nito, marami pa ring mamamayan ang hindi sumusunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan ng Department of Health. Tila hindi nila alintana ang peligrong dulot ng sakit na ito. Ano ang saloobin mo sa nilalaman ng balita? Magaling! Ang tawag sa inyong pahayag ay opinyon. Ano nga ba ang opinyon? Tama! Ang opinyon ay sariling palagay, pananaw o saloobin tungkol sa isang balita, issue o usapan. Inuulit ko, ang opinyon ay sariling palagay,
pananaw o saloobin tungkol sa isang balita, issue o usapan. Ano ang damdamin mo pagkatapos basahin ng balita? Mahusay. Ang tawag sa iyong sinabi ay reaksyon. Ano ang reaksyon? Ang reaksyon ay ang damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa o pagkadismaya sa mga balita, issue o usapan. Ulitin natin, ang reaksyon ay ang damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa o pagkadismaya sa mga balita, issue o usapan. Ako ay natutuwa at natatandaan pa ninyo ang ating nakaraang aralin. Sa pagkakataong ito, ay sisimulan na natin ang bagong talakayan. Handa na ba ang lahat? Inaasahan kong matututunan ninyo ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Ang layunin ng araling ito ay, una, matukoy ang kahiban ng pang-uri at pang-abay. Pangalawa, mailarawan ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Sa araling ito, iyong matututunan ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Pag-aralan natin ang larawan. Gabay nyo ito para matukoy ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Pakatandaan na ang kanilang pagkakaiba ay makikita sa mga salitang inilalarawan ng mga ito. Makikita sa larawan na ang dalawang bahagi ng pananalitang inilalarawan ng pang-uri, ito ay una, ang pangalan, pangalawa naman ay ang panghalip. Sa ibaba naman, makikita ang tatlong bahagi ng pananalita ng pang-abay. Ito ay ang mga sumusunod. Una, pandiwa, pangalawa, pang-uri, pangatlo, pang-abay. Madali lang matandaan na ang pang-uri ay naglalarawan sa dalawang bahagi ng pananalita. Samantala, ang pang-abay ay naglalarawan sa tatlong bahagi ng pananalita. Inuulit ko, madali lang tandaan na ang pang-uri ay naglalarawan sa dalawang bahagi ng pananalita. Samantala, ang pang-abay ay naglalarawan sa tatlong bahagi ng pananalita. Para lalo nating maintindihan ang pagkakaiba ng pang-abay at pang-uri, ating buksan ang Learning Activity Sheet, pahina 5, at ating basahin ang dialogong may pamagat na May Bagyo. Kinta, narinig ko sa balita na talagang malakas ang paparating na bagyo sa ating ngayong gabi. Sadyang ginagawa ng karamihan sa aming lugar. Rolly, oo nga, sobrang nakakatakot pa naman kapag may bagyo. Narinig mo ba ang malakas na pagpugpok ng martilyo kanina? Sa bahay namin niyon. Talagang mabilis kumilos si tatay. Sinigurado kasi ni tatay na hindi kami matatanggalan ng bubong. Shoni, kami rin ay naging abala. Maingat naming isinilid ang aming gamit sa plastic at sa mga malalaking megabox upang kahit mapasok kami ng ulan o baha ay walang mababasa. Ulysses, tama, yan rin ang aming ginawa sa bahay. At bukod pa riyan, nag-imbak kami ng maraming pagkain tulad ng delata, bigas at noodles. Nag-charge na rin kami ng aming mga cellphone at flashlight upang may magamit kaming pailaw kapag madilim. Tiyak na mawawalan ng kuryente. Kinta, mabuti naman. O Ulysses, tinatawag ka na ng nanay mo. Opo, paalam na muna. Kailangan naming magmadali para mag-evacuate. Hindi gaanong matibay ang bahay namin, gaya ng mga bahay ninyo. Mas mainam na lumipat kami bago dumating ang bagyo, kasi mahirap kapag malakas ng ulan at hangin. Rolly,
O siya, sige, babalik na rin kami sa aming mga bahay. Tiyak na hinahanap na kami ng aming mga magulang. Makulimlim na ang kalangitan at medyo lumalakis na rin ang hangin. Shoni, sige, paalam, mag-ingat tayong lahat. Taimtim tayong manalangin upang humina ang bagyo. Narito ang ilang parirala na ginamit sa dialogong ating binasa. Muli natin itong basahin. Sabayan niyo ko sa pagbasa. Una, talagang malakas. Ulitin natin, talagang malakas. Pangalawa, sadyang maigting ang paghahandang ginagawa ng karamihan. Inuulit ko, sadyang maigting ang paghahandang ginagawa ng karamihan. Pangatlo, sobrang nakakatakot. Pang-apat, talagang mabilis kumilos si tatay. Ano ang napansin ninyo sa ating binasa? Tama! May mga salitang nakahilig at naitiman. Ang mga salitang kulay puti at nakahilig ay ang mga pang-abay, samantala pang-uri naman ang mga salitang initiman. Inuulit ko mga bata, may mga salitang nakahilig at naitiman. Ang mga salitang kulay puti at nakahilig ay mga pang-abay, samantala pang-uri naman ang mga salitang initiman. Ating tandaan, ang pang-uri at pang-abay ay parehong naglalarawan o nagbibigay turing. Ulitin ko mga bata, ang pang-abay at pang-uri ay parehong naglalarawan o nagbibigay turing. Ang pang-uri ay nagbibigay turing sa pangalan at panghalip. Ang pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Inuulit ko mga bata, ang pang-uri ay nagbibigay turing sa pangalan at panghalip. Ang pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Suriin naman natin ang mga pariralang nakahilig. Ito ay ginagamit sa paglalarawan ng isang kilos. Ito ang ating halimbawa. Maingat naming sinilid. Babasahin ko ulit. Maingat naming sinilid. Ang pang-abay sa pangungusap ay maingat, na nagbigay turing o naglalarawan sa pandiwang sinilid. Isa pang halimbawa, talagang mabilis na kumilos si tatay. Babasahin kong muli, talagang mabilis na kumilos si tatay. Ang pang-abay na ginamit sa pangungusap ay talagang mabilis, na naglalarawan sa pandiwang kumilos. Uulitin ko, ang pang-abay na ginamit sa pangungusap ay talagang mabilis, na naglalarawan sa pandiwang kumilos. Ito pang isang halimbawa, sobrang nakakatakot. Inilalarawan ng salitang sobra ang pang-uring nakakatakot. Uulitin ko mga bata, inilalarawan ng salitang sobra ang pang-uring nakakatakot. Ano naman ang mga salita sa dialogo ang naglalarawan sa tauhan batay sa ikinikilos, ginawi, sinabi at naging damdamin? Mahusay. Ito ay ang mga sumusunod. Kailangan naming magmadali para mag-evacuate, hindi gaanong matibay, mas mainam na lumipat. Uulitin ko, ang mga salita sa dialogo ang naglalarawan sa tauhan batay sa ikinikilos, ginawi, sinabi at naging pandamdam. Ito ay ang mga sumusunod. Una, kailangan naming magmadali para mag-evacuate. Pangalawa,
hindi gaanong matibay. At ang panghuli, mas mainam na lumipat. Tandaan na ang pang-uri ay nagbibigay turing sa pangalan at panghalip. Ito pa ang isang halimbawa. Mapagmahal na kapatid si Maria. Ulitin ko, mapagmahal na kapatid si Maria. Ano ang pang-uri sa pangungusap na ating binanggit? Magaling. Ang pang-uri ay ang mapagmahal. Ano ang inilalarawan ng mapang-uring mapagmahal? Tama, si Maria. Tandaan na ang pang-uri ay salitang naglalarawan. Narito pa ang isang halimbawa. Malungkot na umalis si tatay patungong Saudi. Babasahin kong muli. Malungkot na umalis si tatay patungong Saudi. Nasaan kaya ang pang-abay sa aking pangungusap na binanggit? Magaling! Ang pang-abay ay ang salitang malungkot. Nasaan naman ang pandiwa sa pangungusap na aking binanggit? Tama! Ang pandiwa ay ang salitang umalis. Ako ay nagagalak dahil lubos ninyong naunawaan ang ating aralin. Upang matiyak ko kung natutuhan ninyo ang ating aralin, narito ang isa pang gawain. Hanapin ang pahina 12 mula sa inyong module sa Filipino 4. Handa na ba ang lahat? Kung ganon, umpisahan na natin. Babasahin ko muna ang panuto. Kompletuhin ang usapan sa ibaba. Punan ng tamang pang-abay o pariralang pang-abay ang bawat patlang. Piliin ang inyong sagot mula sa kahon. Kompletuhin ang usapan sa ibaba. Punan ng tamang pang-abay o pariralang pang-abay ang bawat patlang. Piliin ang inyong sagot mula sa kahon. Patingin naman ng thumbs up kung nasundan nyo ang panuto. Ayan, kitang-kita ko ang inyong reaksyon. Narito ang ating pagpipilian. A. Gaanong matibay. B. Matyagang kinukumpuni. C. Maayos. D. Kaagad. E. Masira. Uulitin natin ang mga pagpipilian. A. Gaanong matibay. B. Matiyagang kinukumpuni. C. Maayos. D. Kaagad. E. Masira. O Perry, kamusta kayo? Nasira ba ang inyong bahay? Sa awa ng Diyos, Mary, maayos naman ang aming bahay. Unang patlang, kasi ni tatay ang aming bubong. Nilagyan niya ng mga pabigat para hindi. Pangalawang patlang, liparin ang hangin. Kami ay may ilang bahaging nasira. Lumipat kami sa ating paaralan. Hindi kasi, pangatlong patlang, ang aming bahay. Tamang ginawa ninyo para ligtas kayo. Pang-apat na patlang, ang inyong bahay. Nabasa ba ang mga module mo? Sinigurado kong di mabasa. Binalot ko sa plastic. Inilagay ko sa lugar na hindi ito mababasa. Dapat nating pangalagaan ng ang panghuling patlang ang mga kagamitan natin sa paaralan. Para sa atin ito. Ito ang mga kasagutan sa ating pagsasanay. Unang bilang, letter B, matiyagang kinukumpuni. Pangalawang bilang, letter D, kaagad. At ang pangatlo, letter A, gaanong matibay. Pang-apat, letter E, masira. At ang panghuli, letter C, maayos.
Inuulit ko, ito ang mga tamang kasagutan sa ating pagsasanay. Unang bilang, letter B, matiyagang kinukumpuni. Pangalawang bilang, letter D, kaagad. Pangatlong bilang, letter A, gaanong matibay. Ang pang-apat na bilang, letter E, masira. At ang panghuli, letter C, maayos. Ganito rin ba ang ginawa mo o kinalabasan ng ginawa mo? Mahusay! Nagagalak ako at nasundan mo ng mabuti ang panutong inyong napakinggan. Great job, kids! Muli, mga batang mag-aaral sa ika-4 na baitang, ngayon ang tanong, ano na ang kaibahan ng pang-uri sa pang-abay? Ang pang-uri ay ang mga salitang naglalarawan sa pangalan, ngunit ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at maging sa kapwa nito, pang-abay. Inuulit ko mga bata, ang pang-uri ay ang mga salitang naglalarawan sa pangalan, ngunit ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at maging sa kapwa nito, pang-abay. Sa pagkakataong ito, aking subukan kung naunawaan ninyo ang kaibahan ng pang-uri at pang-abay. Narito ang panuto. Isulat sa inyong sagutang papel ang PA kung ang naguhitang salita o parirala ay pang-abay at PU kung ito ay pang-uri. Uulitin natin ang panuto. Isulat sa inyong sagutang papel ang PA kung ang naguhitang salita o parirala ay pang-abay at PU kung ito ay pang-uri. Unang bilang, magalang na sumunod ang anak sa ipinag-utos ng ina. Magalang na sumusunod ang anak sa ipinag-utos ng ina. Para sa pangalawang bilang, totoong mapalad ang mga nakaligtas sa bagyo. Totoong mapalad ang mga nakaligtas sa bagyo. Pangatlong bilang, matulungin si Mark sa mga taong nangangailangan. Matulungin si Mark sa mga taong nangangailangan. Para sa pang-apat na bilang, tapat siyang nagsisimba tuwing linggo. Uulitin natin, tapat siyang nagsisimba tuwing linggo. At para sa panghuling bilang, mapagmahal na kapatid at anak si Gab. Para sa panghuling bilang, mapagmahal na kapatid at anak si Gab. Narito ang mga wastong sagot. Para sa unang bilang, PA o pang-abay. Sa pangalawang bilang, PA o pang-abay. Para naman sa pangatlong bilang, PU o pang-uri. At para naman sa pang-apat na bilang, PA o pang-abay. At para sa panghuling bilang, PU o pang-uri. Ulitin natin ang mga wastong sagot. Para sa unang bilang, PA. Pangalawang bilang, PA o pang-abay. Sa pangatlong pangbilang, PU o pang-uri. At para sa pang-apat na bilang, PA o pang-abay. Para naman sa huling bilang, PU o pang-uri. Sino ang nakakuha ng perfect score? Good job! Sa inyo at sa mga hindi naman nakuha ng tamang sagot, mag-aral pang mabuti.
Ngayon ay nais kong ilagay nyo ang inyong learning activity sheet, papel at ballpen sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan ang mga ito. Dahil titignan ng inyong guro sa Filipino ang mga papel na inyong nasagutan sa ating talakayan. Ako ay nagagalak dahil lubos ninyong naunawaan ang ating aralin. Ngayon, ay nais kong ayusin na ninyo ang inyong mga ginamit at siguraduhing ilalagay ito sa tamang lalagyan. Masaya ako at nakasama ko kayo ngayong araw. Muli, ito ang inyong guro, Ginang Resi Ponceja Sabado, nagsasabing mag-aral na mabuti dahil abakada. Ako bibo kasi dapat para sa iyong sarili at sa bayan. Para sa mga iba pang aralin, inaanyayahan ko kayong muli na makinig at manood sa mga programang hatid ng RTV Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Huwag ding kalilimutang i-like at i-follow ang ating FB page. Hanggang sa muli, laging mag-iingat. God bless us all. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. RadyoFilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on Air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
pong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, at sa bayang napakikinggan sa 828 AM, DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, magandang tao, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Cheer A. De Ala, sumasahimpapawid sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagabayan sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos tulad ng pagtulong ng walang kapalit na may koda ESP 5 PD-4E-I-15. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo na ng ika-4 na markahan. Konting-konti na lang at matatapos na ang panuroang 2021-2022. Magtiyaga na lang kayo mga anak dahil para sa inyong ikabubuti ang pagtsatsaga ninyo sa inyong pag-aaral. Kaya naman, humanap na kayo ng komportableng lugar dyan sa inyong mga bahay, hawakan na ang inyong learning activity sheet, papel at panulat na inyong gagamitin sa ating aralin sa umagang ito. Mga anak, ang ating pagsambit ng pagpapasalamat sa Diyos ay isang kaugaliang itinuro sa atin ng ating mga magulang. Ang pananalangin o pagdadasal ay isang paraan kung paano natin maipapakita ang ating pasasalamat. Magkaiba man ang relihiyon ng bawat Pilipino, pero nagkakaisa tayo sa pagsambit ng ating pasasalamat sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Kasama ba sa inyong pagdadasal at pasasalamat sa Diyos? Ginagawa mo ba ito ng bukal sa inyong kalooban? Magaling! Nararapat lamang na pasasalamatan ng Diyos sa lahat ng biyayang natanggap, natatanggap at tatanggapin. Kaya kailangan nating ibahagi sa ating kapwa kung ano ang meron tayo upang maipakita ang ating pagkalinga at pagmamalasakit. Sa ganitong paraan, na ipamamalas natin ang ating pasasalamat sa Diyos. Sa aralin natin ngayon, inyong mapag-aralan ang kahalagahan ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos at ang mga gawaing nagpapakita ng pananampalataya sa Kanya gaya ng pagtulong ng walang kapalit. Tayo ay ginawa ng Diyos na Kanyang kawangis, kung kaya mahalaga na tayo din ay magpakita ng mga gawaing makalulugod sa Kanya. Maaari tayong tumulong sa ating kapwa sa kahit na maliit na kaparaanan. Dahil ang pagtulong sa kapwa ng walang hinihiling na kapalit ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito.
Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ihanda ang inyong papel at ballpen sa pagsagot ng mga gawain at upang makapagtala din kayo ng mga mahahalagang impormasyon sa ating aralin. Narito ang iba't ibang paraan upang ipakita ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. Una, pagbubukas ng pinto para sa iba. Pangalawa, pakikilahok sa mga programang pambarangay. Pangatlo, pagsasabi ng salamat at paumanhin kapag nagkasala. Pang-apat, pag-aalalay sa mga matatanda, may kapansanan o buntis. At ang panglima, pagbibigay ng mga damit na hindi na nagagamit sa mga nangangailangan. Para higit ninyong maintindihan at mapaghandaan ang ating talakayan, ating sasagutin ang ating unang gawain. Hinihingi ko ang gabay ng mga magulang o tagapag-alaga na samahan ang ating mga mag-aaral upang gabayan sila sa ating aktibidad. Narito ang panuto para sa ating unang gawain. Isulat ang check kung ang isinasaad ng pangungusap ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa at X kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel o di kaya i-type sa comment box. Handa na ba kayo mga anak? Kung handa na kayo, simulan na natin. Si Jose ay laging tumutulong sa mga gawaing bahay. Check o X ba ang iginagawa ni Jose sa pagtulong sa mga gawaing bahay? Check ba ang inyong sagot? Mahusay mga anak! Kayo ay tama! Ang pagtulong natin sa mga gawaing bahay ay isang paraan upang maipakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Dahil kapag natutuwa sa atin ang ating mga magulang, natutuwa rin sa atin ang puong may kapal. Sa ating ikalawang bilang, ang pamilya nila Emerson ay nagpuputol ng mga punong kahoy at sumisira ng mga halaman. Check o X ba ang ginagawa ng pamilya ni Emerson? Ang sagot ninyo ba ay X? Magaling mga anak! X nga ang dapat na sagot dito. Ang pagsisira ng mga halaman at pagpuputol ng punong kahoy ay hindi kaaya-ayang gawain sapagkat ang mga ito ay bigay sa atin ng Diyos para sa mabuting pakikinabang at hindi para sirain lang. Sa ikatlong bilang naman, si Joy ay nagpapakita ng paggalang sa opinyon at paniniwala ng ibang tao tungkol sa Diyos. Check ba ito o X? Check ba ang sinulat ninyo sa inyong sagutang papel? Natumbok ninyo ang tamang sagot. Mahusay! Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kahit magkaiba man ang ating relihiyon at paniniwala, mahalagang igalang natin ang kanilang opinyon. Hindi masisiyahan ng Diyos kung tayo ay mag-away-away dahil lang sa pagpipilit nating tanggapin ng ibang tao ang ating paniniwala at opinyon na hindi katulad ng sa kanila. Sa ikaapat na bilang pasasalamat sa Diyos, nagbabahagi at nagbibigay ng mga damit at pagkain sa mga taong nasunugan sina Kristen at Nicole. Tama ba ito o mali? Kung ang inyong sagot ay check, mahusay mga anak. Natumbok ninyo ang tamang sagot. Mainam sa pakiramdam na tayo ay nakatutulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa panahon na sila ay nangangailangan. Ngunit, mas masarap sa pakiramdam kung tayo ay tumutulong na hindi tayo naghahangad ng kapalit mula sa mga taong ating natutulungan dahil alam natin ang Diyos ay nakatingin sa mga taong may ginagawang mabuti sa kapwa. Para sa ikalimang bilang, hinayaan ni Janine na umiyak ang bata pagkatapos niyang maapakan ang paa nito. Check ba ito o X?
Kung ang inyong sagot ay X, magaling mga anak, tumpak ang inyong mga sagot. Ugaliin natin mga anak ang paghingi ng sorry o paumanhin kapag tayo ay nakasakit sa ating kapwa. Physical man ito o emotional. Ikinatutuwa ito ng Diyos dahil ito ay nagpapakita ng pagiging mabuting tao. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung oo, napakahusay ninyo mga bibong bata. Ang mga sitwasyong sinagutan ninyo ng tama o mali ay mga halimbawa kung kailan natin maipakikita ang pagmamahal natin sa ating poong may likha sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na ikinatutuwa niya, lalo na sa pagtulong sa mga nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit. Atin ngayong babasahin ang isang kwento na isinulat ni Teacher Kathleen B. Valeriano na pinamagatang Pagtulong ng Walang Kapalit. Maaari ninyo akong sabayan sa pagbabasa upang masigit ninyong maintindihan ang kwento at masasagutan ninyo ang mga sumusunod na katanungan. Sabayan ninyo ako mga bata sa pagbabasahang sadyang sakitin ang bunsong anak ni Aling Lydia na si Boyet. Labas-masok ito sa ospital dahil na rin sa kanyang hika. Isang araw, sinumpong na naman ng kanyang hika si Boyet. Alalang-alala si Aling Lydia dahil bukod sa kagagaling lang nila sa ospital noong nakaraang linggo, ay wala na silang pera upang ipagamot uli si Boyet. Sumasideline si Mang Anton na ama ni Boyet at si Aling Lydia naman ay nakilabada. Ang kanilang kita ay sapat lang para sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Nag-alala si Aling Lydia na maaring mangyari kay Boyet, kaya dali-dali siyang nagtungo kay Aling Nelly, isang nurse kung saan siya nakikilabada. Ma'am Nelly, kakapalan ko na po ang aking mukha para sa anak kong si Boyet. Sinumpong na naman po siya ng kanyang hika. Lumapit po ako upang makahiram po sana ng pampagamot ng aking anak, wika ni Aling Lydia. Agad na naglabas ng pera sa kanyang pitaka si Aling Nelly. Eto Aling Lydia, mayroon po akong naitabing pera dito. Kunin mo muna at nang maipagamot mo na kaagad si Boyet, sambit ni Aling Nelly. Nako, napakabuti niyo po talaga. Maraming salamat po sa inyong tulong. Agad ko itong babayaran kapag kami ay magkapera, dagdag ni Aling Lydia. Huwag mong isipin yan. Ang mahalaga ay maipagamot mo at gumaling si Boyet. Hala, umalis na kayo o pag hindi kayo tanghaliin, panapos na wika nito. Laking pasalamat ni Aling Lydia dahil may mga tao pa rin na handang tumulong nang walang kapalit. Ngayon ay oras na para sa ating mga katanungan. Handa na ba kayo mga bata? Para sa unang bilang, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Kung ang sagot ninyo ay Aling Lydia, Boyet at Aling Nelly, tama, magaling! Si Aling Lydia na maaalalahaning at nanay ni Boyet, si Boyet na sakiting anak ni Aling Lydia, at si Aling Nelly na matulunging kapitbahay ng nag-inang Lydia at Boyet. Sa ikalawang bilang, tungkol saan ang kwento? Kung ang inyong tugon ay tungkol sa pagtulong sa kapwa, kayo ay tama. Ang kwento ay umiikot sa pagtulong ni Aling Nelly sa mag-inang may kinaharap na suliranin. Hindi siya umaasang mababayaran agad ang pinahiram na pera ng mag-ina kundi gagaling lang agad si Boyet ay tama na sa kanya. Para sa ikatlong bilang, anong aral ang gustong iparating sa kwento? Ang sagot ba ninyo ay pagtulong sa kapwa? Tama, mga anak. Huwag nating tanggalin sa ating isipan na ang pagtulong sa kapwa natin, lalo't higit sa mga nangangailangan, ay isang mabuting gawain na ikinalulugod ng Diyos. Ika-4. Ano ang maaaring mangyari kung walang tutulong kay Aling Lydia? Tingnan nga natin ang mga sagot mula sa ating comment section.
Mula kay Daniel Ramos ng Comillas Elementary School, maaaring lumala ang sakit ni Boyet. Tama na! Ang galing naman! May posibilidad na lumala ang sakit ni Boyet dahil hindi siya kaagad madadala sa ospital dahil sa kakapusan ng pera. Mabuti na lang at may kapitbahay silang may mabuting puso at tinulungan sila. Para sa panghuling bilang, kung ikaw si Aling Nelly, gagawin mo din ba ang kanyang ginawa? At bakit? Titingnan uli natin ang ating comment section para sa mga sagot ninyo. Okay, para kay Rafael Torres. Siya ay sumagot na, opo, gagawin ko rin po ang paglapit ko kay Aling Nelly para sa kaligtasan ni Boyet. Maraming salamat sa mga tugon ninyo, mga bata. Ang gagaling talaga ninyo. Sa maraming pagkakataon, ang bawat isa sa atin ay maaaring maipakita ang pagpapalaga at pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Isa sa mga paraan ng pagpapakita natin ng pagpapasalamat sa Diyos ay ang pagtulong natin sa ating kapwa. Maraming mga paraan ng pagtulong sa kapwa. Hindi kailangan ito ay magarbo o mahal. Ang mga simpleng pagtulong sa ating kapwa lalo na sa panahon ng pandemya ay isang mabuting paraan ng pagpapakita ng pasasalamat natin sa Diyos. Sana may natutunan na kayo sa ating aralin ng mga paraan ng pagtulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Isa-isahin muli natin ang mga paraan upang ipakita ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. Una, pagbubukas ng pinto para sa iba. Maaaring maliit na bagay lang ito para sa iba, pero ito'y napakalaking bagay na sa mga taong nahihirapan o walang kakayahang magbukas ng pinto dahil sa kanilang kapansanan. Pangalawa, pakikilahok sa mga programang pambarangay. Ang pakikilahok natin sa programang pambarangay ay isang paraan para makatulong tayong mapaunlad ang ating komunidad kung saan tayo nakatira at namumuhay. Dapat kasama tayong mapaunlad ito sa pamamagitan ng pakikiisa sa programa. Tandaan, masaya ang makatutulong kahit sa maliit na bagay lang. Pangatlo, pagsasabi ng pasasalamat at paumanhin kapag nagkasala. Ang pagsasabi ng salamat at paumanhin kapag nagkasala ay mga positibong kaugalian na dapat nating isabuhay sa araw-araw. Hindi ito nakabababa sa pagkatao natin kung tayo ay nagpapasalamat at humingi ng paumanhin. Bagkos, ang mga ito ay nagpapataas sa atin ng mga mata ng ating amang may likha. Pang-apat, ang pag-alalay sa mga matatanda, may kapansanan o buntis. Maliban sa dahilang ito ay isa sa mabuting kaugalian, ito ay isa ring kultura nating mga Pilipino na hindi dapat mawala sa atin. Ang paggalang sa mga nakatatanda, buntis at may makapansanan o kahit kanino, ay maipapakita mo ang pagmamahal mo sa Diyos kung mahal mo rin ang kapwa mo. At ang panglima, nagbibigay ng mga damit na hindi na nagagamit sa mga nangangailangan. Ang pagtulong na bukal sa kalooban, lalong-lalo na sa mga nangangailangan nating mga kababayan, ay isa ring kaugalian nating mga Pilipino na kailangang ipreserba at ipagpatuloy higit sa inyong mga anak. Tutulong ng walang halong pagkukwenta, ibigay ang mga gamit na napakikinabangan pa, at higit sa lahat, huwag humingi ng kapalit pagkatapos tumulong. Ang Diyos na ang bahalang magbalik sa inyo sa lahat ng magagandang gawain na ginawa ninyo sa kapwa ninyo. Mahalagang ating tandaan mga anak, isang mahalagang gawain ang pagtulong sa iba, pagrespeto at pagmamahal sa kapwa ay malaking pagkakakilanlan ng inyong buong pusong pasasalamat sa Diyos. Sa bawat pangyayari ng ating buhay, maging masaya man o malungkot,
Huwag kalimutan na sa ating pagpapasalamat, ating nabibigyan ng diin ang ating panalangin. Sa inyong murang edad, kailangan mong palaging magpasalamat sa Diyos sa bawat biyayang inyong matatanggap. Pagpasalamat natin ang pagkain na ihahanda sa hapagkainan, mga damit at gamit na inyong natatamasa, bahay na inyong natitirhan, at iba pang mga biyayang inyong natatanggap. Dahil sa pagpapasalamat, iyong binubuksan ang iyong puso para sa marami pang biyayang dumadating. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal at pagpapahalaga sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat na nanonood sa FB Live, gamitin ang FB Chat or comment box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang panuto, isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng pagtulong sa kapwa ng walang kapalit at isulat naman ang mali kung hindi. Una, hinayaan ni Henry na mauna sa pila ang isang buntis. Ang tamang sagot ay tama. Sa ikalawang bilang, pinabuksan ni Elmer ng pintuan ng isang matandang babae. Mahusay ka kung ang sagot mo ay tama. Natabig ni Rika ang florera ng kanilang kapitbahay. Hindi ito humingi ng paumanhin. Ang tamang sagot dito ay mali. Para sa pang-apat na bilang, pinabayaan ni Mika ang isang matanda kahit nakita niyang nahihirapan ito sa kanyang mabigat na dala. Ang sagot ay mali. Para sa panghuling bilang, ibinigay ni Belle ang kanyang mga damit na hindi na niya nagagamit sa kanilang kapitbahay na kapuspalad. Tumpak ang inyong sagot kung ito ay tama. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naganda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Ipasa ninyo ang inyong mga sagot sa bawat gawain sa inyong learning activity sheets sa inyong guro. Sana ay naunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin. Ang ating lamang gawin ay isa-isip ang aral na ating natutuhan, isa-puso ang kabutihan, isagawa ang kagandahang asal, at isabuhay ang parehong karunungan at kabutihan araw-araw. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Sheer A. de Ala, na sumasahimpapawid sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, Bahagi mo Radyo Pilipino. sa
Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. RadioFilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia, sa gabay at tanong. Sagot ka rin niya. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez tuwing Sabado alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on Air. Ang Asia-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, Kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Did you know that
Children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it. This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, science kids! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Broadcasting live here at Capas, Tarlac. This is Sir Enzo T. Aguinaldo, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you, science kids? I am happy that we are sharing this moment to explore the fun and exciting world of science. This is the perfect time for you to prepare the following. Make sure that you have your pen, paper, and your module in Science 5, Quarter 4. Module 2, which has the title Soil Erosion, the process that shapes Earth's surface. Again, the title is Soil Erosion, the process that shapes Earth's surface. Then, open it on page 4, Lesson 1, Factors that affect soil erosion. Again, open it on page 4, Lesson 1, Factors that affect soil erosion. Are you ready to gain new learnings? That's awesome! Before we proceed, do you still remember our lesson last Wednesday? Amazing! In the last meeting, you learned about how rocks turn into soil. For me to strengthen your learnings, let us have our first activity entitled ABCD Choose It. Choose and write the correct letter of the correct answer on your paper. Again, choose and write the correct letter of the correct answer on your paper. I will repeat the question and options of every item once. And you have 5 seconds to answer every item. And for those watching via FB Live, hello kids! You may type your answer in the chat box. Again, for those who are watching via FB Live, you may type your answer in the chat box. Are you ready? All right! Number 1. Which of the following is the breaking down of rocks into fragments? A. Erosion. B. Flooding. C. Runoff. D. Weathering. Again, which of the following is the breaking down of rocks into fragments? A. Erosion. B. Flooding. C. Runoff.
And letter D, weathering. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. The time is up. The correct answer is the letter D, weathering. For those who got the correct answer, good job! Number 2. Which of the following refers to the process by which rocks disintegrate into small particles due to changes in temperature, human activities, and the actions of plants, animals, and frost? A. Chemical. B. Mechanical. C. Both chemical and mechanical. D. None of these. Again, which of the following refers to the process by which rocks disintegrate into small particles due to changes in temperature, human activities, and the actions of plants, animals, and frost? A. Chemical. B. Mechanical. C. Both chemical and mechanical. And letter D. None of this. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Time has passed. The correct answer is letter B, mechanical. If your answer is letter B, very good, kids. Number 3. Which of the following involves a change in the composition of rock? A. Chemical. B. Mechanical. C. Both chemical and mechanical. And letter D. None of these. Again, which of the following involves a change in the composition of the rock? A. Chemical. B. Mechanical. C. Both chemical and mechanical. And letter D. None of these. Your time begins now. 1, 2, 3, 4, 5. The time is up. The correct answer is the letter A, chemical. If your answer is the letter A, you are amazing. Number 4. What do you call the process by which humans extract stones from the mountains for construction purposes? Number 4. What do you call the process by which humans extract stones from the mountains for construction purposes? A. Digging. B. Flattering. C. Weathering. D. Quarrying. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. The time is up. The correct answer is the letter D, quarrying. For those who got the correct answer, good job! Number 5. What will happen to a rock when it is exposed to higher temperatures? A. Contracts. B. Evaporates. C. Expands. And letter D. Sinks. Again, what will happen to a rock when it is exposed to higher temperatures? A. Contracts. B. Evaporates. C. Expands. And letter D. Sinks. Your timer starts now. 1, 2,
3, 4, 5. Time has passed. The correct answer is the letter C, expands. If your answer is letter C, very good, kids. I hope that you got a high or perfect score. Science kids, I assure you that today's episode will be exciting. What can you see on our screen? The picture on our screen shows the Kapurpurawan Rock Formation in Burgos, Ilocos Norte. Our country is a well-known tourist spot because of its beautiful landforms such as mountains, plateaus, valleys, plains, rock formations, and many more. These landforms are amazing to look at. Have you wondered how these landforms were formed and how long it took them to form? Our topic for today is all about factors that affect soil erosion. Mountains, plateaus, valleys, plains, and rock formations are examples of Earth's various landforms. You know what, kids? Some of these landforms were formed because of soil erosion. Soil erosion is the transfer of rock fragments and soil from one place to another. Again, soil erosion is the transfer of rock fragments and soil from one place to another. My science kids, soil erosion is a naturally occurring phenomenon that affects all landforms. Don't forget, soil erosion is a naturally occurring phenomenon that affects all landforms. What are the factors of soil erosion? First is the water. Water carries rock and soil particles from one location to another as it flows. Again, water carries rock and soil particles from one location to another as it flows. The second is the wind. When the wind blows, it carries light material and soil particles with it, transporting and depositing them somewhere else. I repeat, when the wind blows, it carries light material and soil particles with it, transporting and depositing them somewhere else. Third are animals. Animals also contribute to the transportation of sediments. When burrowing animals dig the ground, some rock and soil particles stick to their bodies. One more time. When burrowing animals dig the ground, some rock and soil particles stick to their bodies. As they move from place to place, they carry such particles too. Once again, do not forget, kids, as they move from place to place, they carry such particles too. Fourth are humans. We cannot deny that humans play a significant role in the rate at which soil erosion occurs, such as gardening, quarrying, mining, deforestation, bad farming, and kaingin. Once again, we cannot deny that humans play a significant role in the rate at which soil erosion occurs, such as gardening, quarrying, mining, deforestation, and kaingin. Gardening causes soil erosion when digging the soil for planting. Gardening causes soil erosion when digging the soil for planting. Quarrying
is the process of removing rocks from mountains to be used in construction. Again, quarrying is the process of removing rocks from mountains to be used in construction. Third is mining. Mining is the process of removing minerals and metals from soil and rocks. Mining is the process of removing minerals and metals from soil and rocks. The next is deforestation. Deforestation occurs when trees are cut down without being replaced. I repeat, deforestation occurs when trees are cut down without being replaced. Because there are no roots to hold or retain water from heavy rains, the soil becomes loose, making it more vulnerable to erosion. Once again, because there are no roots to hold or retain water from heavy rains, the soil becomes loose, making it more vulnerable to erosion. Kaingin. Kaingin is also known as slash and burn. Again, the other term for kaingin is slash and burn. Kaingin is the practice of cutting down trees and burning them to clear land for cultivation, exposing the land to air and water and making the soil prone to erosion. Once more, always remember that kaingin is the practice of cutting down trees and burning them to clear land for cultivation, exposing the land to air and water and making the soil prone to erosion. Is everything clear? That's awesome! Now, my dear science kids, to measure your learnings, let us have a short quiz. I would like you to get a paper, and this is what you are going to do. Answer the question and write your answers on your paper. Again, answer the question and write your answers on your paper. This is the question. Based on our discussion, what are the 4 agents or factors of soil erosion? Again, what are the 4 agents or factors of soil erosion? You will have 5 minutes to answer. Your timer starts now.
Let us see if you gain something from our discussion. Let us start checking your work. Kids, practice honesty all the time. The question goes like this. What are the 4 agents or factors of soil erosion? There are different agents of soil erosion. It includes water, wind, animals, and humans. Again, there are different agents of soil erosion. It includes water, wind, animals, and humans. Did you get the correct answers? With that, you deserve a thumbs up. Let us now have a quick recap of our discussion. When rocks are broken down into different pieces, it does not stay in one place. But why? Some rock fragments become part of the soil. Others are transferred from one place to another. The movement of rock fragments and soil from one place to another is called erosion. Materials that are transported due to erosion are called sediments. Erosion of rock fragments greatly contributes to the soil formation, as well as the formation of landforms. And those are the reasons why we have mountains, valleys, plateaus, plains, rock formations, and the like. There are different agents of soil erosion. These are water, wind, animals, and humans. At this point, look at the screen and listen carefully for your assignment. In 4 to 5 sentences, answer the following question and write your answer in your notebook or on paper. Will the humans and animals in the illustration affect soil erosion? Again, will the humans and animals in the illustration affect soil erosion? Do not forget to accomplish your assignment. I hope you learned a lot today. If you have questions, clarifications, or if you want to share something about our lesson, send me a message at 0909 704 6560. This is Project Shine Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Always remember that you are smart and skilled because you are a science kid. This is your Science Grade 5 teacher broadcaster, Sir Enzo. Thank you and God bless. Enjoy the rest of your day. Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon nga ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Hello, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Project Shine Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 and Cable TV, Channel 100. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. You can also catch us up at RTV Tarlac Facebook Live and YouTube channel. Today is Monday, May 30, 2022. I am Marlon Gutierrez Pexon, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, bringing your lesson on air live via remote broadcast from Kabiling, Tarlac. We are now on 4th quarter, week 4. Dear learners, join me today as we explore and learn another fun-filled lesson. Make sure that you are in a conducive place so that you can concentrate on your lesson and hear me well over our broadcast. Please prepare your Mathematics 5 learners material and of course your pen and paper, which you will need for your computation later. Are you ready? Let's begin. Last week with Ma'am Valdez and Ma'am Makapulay, you have learned about finding the volume of a cube and estimating and using appropriate units of measure for volume. Can you still remember? Let us have a short review. Listen to each item carefully. Choose the letter of your answer and write it in your notebook. I will give you 3 seconds to answer for each item. If you are watching live on Facebook, you can also type in your answers in the comment section. G as in game. Let's proceed. Number 1. What is the formula in finding the volume of a cube? A. Volume equals length times width times height. Or B. Volume equals side times side times side. You have 3 seconds. Go. If your answer is letter B, volume equals side times side times side, you are correct. That's a good start.
Number 2. I have a dime with a side of 2 centimeters. What is its volume? A. 8 cubic centimeters. B. 6 cubic centimeters. Choose your answer. Go! Did you answer letter A, 8 cubic centimeters? That's right! You are really good at that. Number 3. What is the suitable unit for the capacity of a glass of milk? A. Liter. B. Milliliter. How about that? Go! Letter B, milliliter, is the correct answer, children. Did you get it right? I knew you could do it. Number 4. What is the correct estimate for water for 10 people? A. 2,500 liters. B. 2,500 milliliters. What's your choice? Go! What is your answer? Is it letter B, 2,500 milliliters? Exactly right. That's great. Last item, number 5. Which statement makes sense? A. A bottle of juice holds 350 milliliters. Or B. A glass holds 1 liter of water. Can you figure this out fast? Go! What do you think is the answer, children? Yes, it is letter A. A bottle of juice holds 350 milliliters. Nice going! You are doing a good job! Well done, grade 5 learners! We are now ready for our next lesson. Today, we will learn about solving routine and non-routine problems involving volume of a cube in real-life situations using appropriate strategies and tools, page 313 on your 21st Century Mathematics Learners Material. How will you do it? Don't worry, I am here to guide you throughout the lesson. Let's read, analyze, and solve the following problem. James works in a cheese factory. He is assigned in the cubic cheese section where he is packing little cubes that measure 1 centimeter on each side. He is to put them in a bigger cube that measures 5 centimeters on each side. How many small cubes will fit in the bigger cube? But before we find the answer, do you know where does cheese come from and its benefit to our body? Cheese is a dairy product derived from cow's milk and other sources. It is a great source of calcium for stronger teeth and bones, protein for building muscle masses, vitamin A for good eyesight, and zinc that helps the immune system fight invading bacteria and viruses like COVID-19. Let's continue. In order to solve routine and non-routine word problems, let us apply the 4-step plan. The UPSC. Understand, plan, solve, and check. Do you still remember these, children? Understand. Identify the question and the relevant facts. Plan. Choose the strategy. Understand. Perform the strategy. And check. Verify if the answer is correct. That's the way to do it, children. Acha! Now, let us apply these steps. Step 1. Understand. What is asked in the problem? That's right. The number of small cubes that will fit in the bigger cube. What are the given facts? Good. The little cubes of cheese measure 1 centimeter on each side, and the bigger cube measures 5 centimeters on each side. Step 2. Plan. What strategy will we use? Alright, let us compute first for the volume of the small cubes that measure 1 centimeter for each side. Then find the capacity of the bigger cube with 5 centimeters on each side. What is the formula in solving for volume of a cube? Can you tell? Right on! The formula in solving for volume of a cube is volume equals side times side times side.
We are now ready to proceed to the next step. Step 3. Solve. Using the formula volume equals side times side times side, let us substitute the given value. For the little cubes, volume equals 1 centimeter times 1 centimeter times 1 centimeter. 1 centimeter times 1 centimeter gives 1 square centimeters times 1 centimeter. Volume equals 1 cubic centimeter. Hence, 1 little cube has a volume of 1 cubic centimeter. For the bigger cube, volume equals 5 centimeters times 5 centimeters times 5 centimeters. 5 centimeters times 5 centimeters equals 25 square centimeters times 5 centimeters. Volume equals 125 cubic centimeters. Therefore, the bigger cube can hold 125 cubic centimeters. To find how many small cubes will fit in the bigger cube, let us simply divide the capacity of the bigger cube by the volume of the small cubes. That is 125 cubic centimeters divided by 1 cubic centimeter. Therefore, the bigger cube can contain 125 smaller cubes. Step 4. Check. The volume of the small cube is 1 cubic centimeter. The bigger cubes measures 5 centimeters on each side. So, one layer of the bigger cube can accommodate 5 by 5, that is 25 smaller cubes. Because it is a cube, there should be 5 layers. Therefore, 25 times 5 equals 125 small cubes. Can you follow, kids? You're on the right track. We are now moving on to the next example. An antique wooden chest is in the form of a cube. Its edge measures 40 centimeters. What is the volume of the wooden chest? Step 1. Understand. What is asked? Well said. The volume of the wooden chest. What is given? Yes, absolutely. Its edge measures 40 centimeters. Step 2. Plan. What strategy will we use? You mentioned it. We use the formula. What is the formula for volume of a cube? You said it right. The formula is volume equals side times side times side. Step 3. Solve. To find the answer, let us substitute the given value in the formula. Volume equals 40 centimeters times 40 centimeters times 40 centimeters. 40 times 40 equals 1,600 square centimeters times 40 centimeters. Volume equals 64,000 cubic centimeters. Its volume is 64,000 cubic centimeters. Step 4. Check. Using the formula volume equals side times side times side, we can check our answer. Substitute the values. 64,000 cubic centimeters equals 40 centimeters times 40 centimeters times 40 centimeters. 40 centimeters times 40 centimeters gives 1,600 square centimeters multiplied by 40 centimeter, that is 64,000 cubic centimeters. Therefore, the volume 64,000 cubic centimeters is correct. How are you getting along, kids? I hope you can now follow the steps in solving word problems. Let us try the last example. Find the measurement of a side of a cube with volume of 729 cubic centimeters. Step 1. Understand. What is asked? You are right. The measurement of the side of a cube. What is given? That's correct. The volume of the cube, 729 cubic centimeters. Step 2. Plan. What strategy will we use? Since the volume of a cube is given
and we are looking for the length of its side, we will use the formula in solving for the side of the cube. Step 3. Solve. Using the formula, volume equals side times side times side, let us substitute the given value. 729 cubic centimeters equals side times side times side. Now, think of a number that will multiply 3 times to itself and you will arrive to 729. Your knowledge on cubes of numbers will help you find the answer easier and faster. Look at this table, children. Number 1, to find the volume, multiply 1 times 1 times 1. The cube is 1. For number 2, the cube is 8. Number 3, the cube is 27. Number 4, the cube is 64. Number 5, the cube is 125. Number 6, the cube is 216. Number 7, the cube is 343. Number 8, the cube is 512. 9, the cube is 729. And for number 10, the cube is 1000. Based from the table, children, what number gives us the cube of 729? Perfect! It's 9. You can see from the table that 9 gives the cube of 729. Step 4. Check. Using the formula, volume equals side times side times side, substitute the given values. 729 cubic centimeters equals 9 centimeters times 9 centimeters times 9 centimeters. 9 centimeters by 9 centimeters gives 81 square centimeters times 9 centimeters. 929 cubic centimeters equals 729 cubic centimeters. Metal cube with sides 10 centimeters. He wants to find its volume. What is the volume? Your 10 seconds start now. Time is up. Let us see if you got the correct answer. Step 1. Understand. What is asked? Yes, the volume of the metal cube. What is given? Good! The metal cube with sides 10 centimeters. Step 2. Plan. What is our strategy? Great! We use the formula. What is next? Yes, step number 3. Solve. Using the formula, volume equals side times side times side, substitute the given value.
volume equals 10 centimeters times 10 centimeters times 10 centimeters. 10 times 10 gives 100 square centimeters times 10 centimeters. Volume equals 1000 cubic centimeters. So, the volume of the metal cube is 1000 cubic centimeters. Step 4, check. Again, using the volume equals side times side times side, substitute the values. 1000 cubic centimeters equals 10 centimeters times 10 centimeters times 10 centimeters. 10 centimeters times 10 centimeters gives 100 square centimeters times 10 centimeters. 1000 cubic centimeters equals 1000 cubic centimeters. Therefore, our answer is correct. Number 2. One edge of a square room is 6 meters. What is the volume of air inside the room? Time starts now. Time is over. Let us see if you gave the right answer. Step 1. Understand. What is asked? That's right. The volume of the square room. What is given? Correct. One edge of a square room is 6 meters. Step 2. Plan. What is our strategy? Fabulous! We use the formula. Step 3. Solve. Using the formula, volume equals side times side times side, substitute the given value. Volume equals 6 meters times 6 meters times 6 meters. 6 meters times 6 meters equals 36 square meters times 6 meters. The volume is 216 cubic meters. Hence, the volume of air inside the room is 216 cubic meters. Step 4. Check. Again, using the formula volume equals side times side times side, substitute the values. 216 cubic meters equals 6 meters times 6 meters times 6 meters. 6 meters times 6 meters equals 36 square meters times 6 meters. 216 cubic meters equals 216 cubic meters. Finally, our answer has been verified. Number 3. The volume of a cube is 343 cubic centimeters. What is the length of its side? You can use here the table of cubes of numbers presented earlier. You have 10 seconds to answer. Go! Your 10 seconds has ended. Let us find out if you have the correct answer. Step 1. Understand. What is asked? Nice! The length of the side of the cube. What is given? That's the one. The volume of a cube is 343 cubic centimeters. Step 2. Plan. What is our strategy? Outstanding! We use the formula. Step 3. Solve. Using the formula, volume equals S times S times S, substitute the given value. 343 cubic centimeters equals S times S times S. What number will you multiply 3 times to itself to get 343? Is it 7? Let us try. 343 cubic centimeters equals 7 centimeters times 7 centimeters times 7 centimeters. 7 centimeters times 7 centimeters is 49 square centimeters times 7 centimeters. 343 cubic centimeters equals 343 cubic centimeters. So, the length of the side of the cube is 7 centimeters. Step 4. Check. Again, using the formula V equals S times S times S, substitute the values. 343 cubic centimeters times 7 centimeters times 7 centimeters times 7 centimeters.
7 times 7 is 49 square centimeters times 7 centimeters. 343 cubic centimeters equals 343 cubic centimeters. Hence, our answer, 7 centimeters, is correct. You have worked so hard today, children. I admire you for your active participation. You deserve a Math Talino Club. Follow me, kids. 1, 2, 3, 1, 2, 3, I'm Math Talino. Let us now wrap up our lesson. Today, we talk about solving routine and non-routine problems involving volume of a cube in real-life situations using appropriate strategies and tools. What are the steps in solving word problems? We follow the 4-step plan. Understand, plan, solve, and check. Hold on, children. We are not yet done. I still have something for you to do. This will be your post-listening activity after our broadcast. Turn your 21st Century Math Blitz Learners Material, Evaluate A, Give What is Asked number 1 to 4, page 360. You may seek the assistance of your parents, guardians, or siblings. Make it sure that you will send to your math teacher your accomplished task when your parents or guardians return it to school on the day of retrieval. That's all for today, children. We will have more exciting activities on our next broadcast. I hope you enjoyed our lesson and learned a lot today. Once again, I am Marlon Gutierrez Pexon, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, reminding you to stay home, stay safe, and stay healthy every day. Congratulations, Grade 5 learners. God bless everyone. Until next time. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM.
96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one, your only one, your only one FM. Your only one FM. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on Air. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Araw mga bata, kamusta na kayo? Lalong-lalo ang mga mag-aaral sa ikalimang baitang na nanunood at nakikinig sa atin sa araw na ito. Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable TV Channel 100 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood rin tayo sa FB Live. Ako si Ginang Ria Marie M. Reyes, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino ng ikalimang baitang. Suma sa himpapawid dito sa bayan ng Pura. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, maaari lang na ihanda ang inyong mga learners module, activity sheet at ang inyong papel at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Ang ating aralin ngayon ay base sa Most Essential Learning Competency na nakapag-uulat tungkol sa napanood. Bago tayo dumako sa ating aralin, balikan muna natin ang aralin na natalakay noong nakaraang linggo. Tinalakay ni Teacher Myra Bernabe ang paksang nakabubuo ng mga tanong matapos mapakinggan ang isang salaysay. Narito ang panuto ng unang gawain. Pakinggan ang kwento at sikaping unawain. Pagkatapos, bumuo ka ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong na paano, bakit, sino, ano, ilan. Bibigyan ko lang kayo ng ilang segundo upang sagutin ang gawain. Isulat ang inyong mga sagot sa learning activity sheet o sa inyong sagutang papel. Sa mga nanonood sa FB Live, maaaring i-comment ang inyong mga sagot sa ating chat box. Ang magkapatid.
Ang magkapatid na sina Teng at Enjeza ay kapwa matalino. Masipag mag-aral si Teng. Mahilig manood ng telebisyon si Enjeza. Tumutulong si Teng sa mga gawaing bahay samantalang naglalaro si Enjeza. Higit na ibig ni Enjeza na maglaro samantalang pagbabasa ng mga aklat si Teng. Kahit na may mga pagsusulit kinabukasan, maagang natutulog si Enjeza samantalang nagpupuyat sa pag-aaral si Teng. Nang dumating ang pagtatapos ng klase, karaniwang nagtapos si Enjeza. Nagkamit ng unang karangalan sa klase si Teng. Ang salaysay ay hango sa Region Test Item Bank Filipino 5. Bumuo ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong na paano, bakit, sino, ano, at ilan. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang segundo upang sagutin ang gawain. Ang 10 segundo ay mag-uumpisa na. Ang oras ay tapos na. Maaaring iba-iba ang maging kasagutan ng bawat isa. Sa maaari ninyong naisagot, sino ang mas masipag sa magkapatid na Teng at Enjeza? Tama ang sagot ni Christina dahil siya ay nakabuo ng tanong na sino. Ano ang madalas gawin ni Enjeza? Magaling! Nakabuo tayo ng tanong na ano mula sa napakinggang salaysay. Heto pa, ilan ang nakuhang karangalan ni Enjeza? Mahusay! Nakagawa ng tanong mula sa tanong na ilan. Nakabuo rin tayo ng tanong na bakit walang nakuhang karangalan si Enjeza? Ang husay talaga ng mga ikalimang baitang dahil tamang muli ang inyong mga sagot. At para sa huling sagot, paano nagkaroon ng karangalan si Teng? Tama, nakabuo tayo ng tanong na paano. Ang tao ay nagtatanong dahil sa mayroon siyang nais malaman. Mayroon sa kanya na hindi maliwanag. Kailangan niya ng malinaw na sagot. Kaya kailangan niyang magtanong. At sa pagbuo ng mga tanong, dapat ito ay maliwanag at nauunawaan ng kausap. Tandaan na ang pangungusap na patanong ay palaging nagtatapos sa tandang pananong. Mahusay sa lahat ng sumubok sumagot. Naway tama ang inyong mga sagot. Kaya tumutok lang sa ating talakayan. Alam kong handa na kayo sa ating aralin ngayong araw na ito. Tara at atin nang umpisahan ang ating aralin na nakapag-uulat tungkol sa napanood. Mga bata, mahilig ba kayong manood ng pelikula, balita, dokumentaryo o Korean novela? Kung oo, ano ang huli mong napanood? Maiuulat mo ba ang makakahalagang pangyayari sa iyong napanood? Ang panonood ng pelikula, dokumentaryo, balita at iba pang panoorin ay nakaugalian na ng pamilyang Pilipino. Nakagawian na rin ang mga napanood ay ibinabahagi sa kakilala at kaibigan. Sa pamamagitan nito ay naipababatid na rin sa iba ang makahalagang detalye ng napanood. Sa araling ito, matututuhan ninyo ang pagbabahagi ng iyong napanood sa pamamagitan ng pag-uulat. Isa itong gawain na tiyak kawiwilihan ninyo sapagkat mahahamon nito ang inyong kakayahan at malilinang ang inyong kasanayan. Ngayon ay ating panoorin ang isang napapanahong balita. Unawaing mabuti ang balita at itala ang makakahalagang pangyayari na iyong napanood. Ano ang coronavirus? Ang coronavirus ay isang uri ng virus na nagdudulot ng maluwang karamdaman sa paghina ng tao at hayop. Una itong natuklasan noong 1960
Tinawag itong coronavirus dahil sa mga corona nitong bugis. Nagmula ang virus na ito mula sa camel at may mga sintomas na katulad ng sintomas ng trangkaso. Ang 858 na kumpirmadong kaso nito ay nauwi sa pagkamatay. Isa pa sa nakamamatay na coronavirus ay ang Severe Respiratory Syndrome o SARS-CoV na nagmula rin sa China. Ang coronavirus na ito ay nanggaling sa Sibetka at nagkaroon ng 8,000 kaso at pumatay sa kumulang 800 katao. Ang bagong strain ng coronavirus na simula rin sa China ay tinatawag ngayong coronavirus disease o COVID-19. Tulad ng MERS-CoV at SARS-CoV, ang COVID-19 ay nakamamatay. Sa oras na ma-infect ang isang tao, ay mabilis itong kumakalat sa lower respiratory tract o bilang na ang baga. Ang coronavirus na ito ay maaaring magdulot ng pneumonia sa loob lamang ng ilang araw at hindi ito kayang gamutin ng kahit na anong antibiotics. May ilang kaso ng coronavirus na walang sintomas. Ngunit sa karaniwan ay tinatayang 14 na araw ang incubation period nito bago lumabas ang mga sintomas ng sakit. Ika-9 ng Enero, 2020 ng last Oktubre, ang coronavirus disease o COVID-19 sa Wuhan, China. Naunawaan ba ang pinanood na balita, mga bata? Magaling kung ganon. May mga katanungan kayong sasagutin upang malaman natin kung nakinig at naunawaan ninyo ang napakinggang balita. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel o learning activity sheet. Maaari din ninyong i-type sa comment box ang inyong mga sagot kung kayo ay nanonood sa ating FB Live. Unang tanong, tungkol saan ang iyong napanood? Tingnan natin ang mga sagot nila sa comment section. Ayon kay John Carl, ang napanood niyang balita ay tungkol sa coronavirus o COVID-19. Tama! Dumako naman tayo sa pangalawang tanong. Saang bansa pinaniniwalaang nagmula ang sakit na coronavirus? Basahin natin ang sagot ni RV. Ang coronavirus ay pinaniniwalaang nagmula sa bansang China. Magaling! Dumako naman tayo sa ikatlong tanong. Paano nakahahawa ang coronavirus sa isang tao? Ang sagot ni Jem Ira ay nahahawa ang tao kapag may mga sintomas na katulad ng trangkaso. Tama! Nahahawa ang tao kapag may mga sintomas na katulad ng trangkaso. Malalaman lang natin na may coronavirus tayo kung tayo ay nakararamdam na ng mga sintomas gaya ng lagnat, ubo, sipon at pagkawala ng panlasa at pang-amoy. Ika-4 na tanong, bakit nakamamatay ang sakit na coronavirus? Basahin natin ang sagot ni Aliyah. Nakamamatay ang coronavirus sa oras na ma-infect ang isang tao dahil mabilis itong kumalat sa lower respiratory tract, kabilang ang baga na maaaring magdulot ng pulmonya sa loob lamang ng ilang araw at hindi ito kayang gamutin ng kahit anong antibiotics. Ang husay naman! Para sa huling tanong, ano ang iyong naramdaman matapos mapanood ang balita? Ang sagot naman ni Vien Daniel ay, ako po ay natatakot na mahawa ng coronavirus dahil hindi nagagamot ang sakit na ito at maaari pang magdulot ng pagkamatay. Ang huhusay naman ng mga ikalimang baitang, naunawaan ninyo ang balitang inyong napanood dahil nasagot ninyo ng maayos at tama ang mga tanong. Sa pamamagitan ng pagsagot mo sa mga tanong tungkol sa balitang iyong napanood ay nakakuha ka ng mga impormasyong maaari mong maibahagi sa iyong mga kakilala o kaibigan. Alam ba ninyo na ang ganitong pagkalap ng impormasyon ay nakatutulong upang makabuo kayo ng isang ulat, pasalitaman o pasulat? May ideya ba kung ano ang pag-uulat? Kung wala pa, makinig.
Ang pag-uulat ay isang pagpapahayag na maaaring pasalita o pasulat ng iba't ibang kaalaman. Ito ay bunga ng isang masusing pag-unawa sa mga pangyayari at detalye sa napanood. Narito ang ilang bagay na dapat mong tandaan upang maging matagumpay sa paghahanda ng paggawa ng ulat. Una, itala ang mahalagang impormasyong nakuha tungkol sa paksa. Ituon ng buong isip o pansin sa pinapanood o binabasa. Sikaping masundan ang makakalagang bagay o impormasyon sa pinanood o binasa. Pangalawa, bumuo ng balangkas ayon sa dapat na nilalaman ng ulat. Itala ang mga pangunahing kaisipan. Sa ilalim ng bawat kaisipan, itala ang mga maliliit na mga detalye na kaugnay at susuporta sa pangunahing kaisipan. Pangatlo, ayusin ang mga impormasyong nalikom mula sa ginawang pagbabalangkas. Pang-apat, buuin ang ulat batay sa mga makakalagang impormasyon o detalye na nakalap. Sa pag-uulat na pasalita, nararapat na tandaan ang mga sumusunod. Maayos at ordinasadong paglalakad ng nakalap na impormasyon. Wastong tindig habang nag-uulat. Katamtamang lakas ng tinig at wastong pagbigkas ng mga salita. Marahil ay nauunawaan na ninyo ang mga dapat tandaan sa paghahanda ng isang pag-uulat. Handa na ba kayo? Alam kong handang-handa na kayo. Subukin natin ang inyong kasanayan sa pagsusulat o pag-uulat sa pamamagitan ng mga gawaing inihanda ko para sa inyo. Isipin ninyong kayo ay isang broadcaster sa telebisyon o radyo na naghahanda ng isang pag-uulat. Para sa unang pagsasanay, panoorin at unawain ang balita. Tiyaking makapagtatala ka ng makahalagang impormasyon mula sa iyong napanood upang magamit sa kasunod na gawain. Bagyong Ulysses, nagdulot ng lampas taong baha. Matinding ulan at baha ang idinulot ng bagyong Ulysses sa mga lugar na dinaanan nito. Madaling araw ng ika-12 ng Nobyembre nang magsimulang maramdaman ang bagsik ng bagyo sa Metro Manila. Bukod sa malakas na ulan, sumisipol din ang hangin dala ng bagyo. Nagpatuloy ang malakas na ulan at bugso ng hangin hanggang umaga. Sa Marikina River, umabot hanggang 20 metro ng tubig na naging dahilan ng pagbaha. Malaking bahagi ng Luzon ang binaha. Sa Provident Village ay inabot rin ng baha ang mga bubong ng bahay. Nanumbalik tuloy sa alaala ng mga residente ang nangyari noong bagyong Unoy. Pero ayon sa mga residente, mas mabilis daw ang pagtaas ng tubig baha ngayon kumpara noong 2009. Umabot din hanggang bubong ng mga bahay ang tubig baha sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Sa Navotas, isang barko ang bumuga sa tulay matapos tanggalin ng malalakas na alon. Isang cargo vessel naman dinalay ng alon at sumagsad sa seawall sa likod ng SM Mall of Asia sa Pasay. Sa lalawigan ng Rizal, maraming residente rin ang napilitan lumikas sa bubong ng kanilang mga bahay. Nagpastao na kasi ang baha sa maraming lugar. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang lugar sa bayan ng Rodriguez at San Mateo, Rizal. Matinding baha rin ang dinulot ng bagyo sa lalawigan ng Central Luzon at Calabarzon dahil sa tindi ng buhos ng ulan. Nadagdagan din ng halos 6 na metro ang tubig sa ayon sa pag-asa, 3 beses na naglandfall ang bagyong Ulysses sa Quezon at Pulido Islands. Naramdaman din ang kabukit ng bagyo sa Bicol Region na nagsisimula pa lang bumangon sa pinsalang dala ng bagyong Ori. Bandang ika-11 ng umaga noong ika-12 ng Nobyembre, nakalabas na ng kalupaan ng Central Luzon ang bagyo. Inaasahan lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Ulysses sa ika-13 ng Nobyembre. Narito ang panuto para sa unang pagsasanay.
Itala sa graphic organizer ang mahahalagang pangyayari mula sa napanood na balita. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang tapusin ang pagsasanay. Ang oras ay mag-uumpisa na. Ang oras ninyo ay tapos na. Ating tignan kung tama ang inyong mga sagot. Ano ang pamagat ng balitang napanood? Tama. Ang pamagat ng balitang napanood ay Bagyong Ulysses, nagdulot ng lampas-taong baha. Ano ang mga mahahalagang pangyayari sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Ulysses? Maaaring iba-iba ang sagot ninyo. Ilan sa mga ito ay sa Marikina River, umabot hanggang 20 metro ang tubig na naging dahilan ng pagbaha. Pangalawa, sa Provident Village at Barangay Bagong Silang sa Quezon City ay inabot ng baha at mga bubong ng bahay. Ito pa, sa Navotas, isang barko ang bumangga sa tulay matapos tangayin ng malakas na alon. At nadagdagan din ng halos 6 na metro ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan gawa ng Bagyong Ulysses. May mga maaring sagot pa na hindi ko nabanggit, ngunit alam kong tama ang inyong mga sagot. Sino sa inyong nakakuha ng 5 puntos? Mahusay! Huwag kayong malungkot mga bata dahil may mga pagsasanay pa kayong sasagutan. Makinig at unawaing mabuti lamang ang ating gawain upang makakuha ng mas mataas na puntos. Para sa ikalawang pagsasanay, narito ang panuto. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga nakatalang pangyayari ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nito sa iyong napanood na balita. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sa mga nanonood sa FB Live, maaaring i-comment ang inyong sagot sa comment box. Para sa unang pangungusap, matinding baha rin ang idinulot ng bagyo sa mga lalawigan sa Central Luzon at Calabarzon dahil sa tindi ng buhos ng ulan. Nadagdagan ng halos 6 na metro ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kalawang pangungusap, bandang 11 ng umaga noong 12 ng Nobyembre, nakalabas na ng kalupaan ng Central Luzon ang bagyo. Ikatlong pangungusap, sa Marikina River, umabot hanggang 20 metro ng tubig na naging dahilan ng pagbaha. 6 na bahagi ng Luzon ang binaha. Sa Provident Village ay inabot rin ng baha ang mga bubong ng bahay. Ika-4 na pangungusap, ayon sa Pag-asa, 3 beses na naglandfall ang Bagyong Ulysses sa Quezon at Polillo Islands. At ang panghuling pangungusap, matinding ulan at baha ang idinulot ng Bagyong Ulysses sa mga lugar na dinaanan nito. Madaling araw ng 12 ng Nobyembre nang magsimulang maramdaman ang bagsik ng bagyo sa Metro Manila. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang sagutin ang gawain. Ang oras ay mag-uumpisa na. Para sa unang pangungusap, ang sagot ay 3. Bilang 5 naman ang sagot sa pangalawang pangungusap. Bilang 2 naman ang sagot sa ikatlong pangungusap. Samantalang bilang 4 ang sagot sa ika-4 na pangungusap at bilang 1 ang sagot sa huling pangungusap. Nakakuha ba kayo ng 5 puntos? Ang husay naman! Batid kong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Para sa inyong huling gawain, panoorin ang balita at sagutin ang mga kaugnay na gawain upang mas malinang pa ang kasanayan sa pagsusulat at pagbuo ng ulat. Kailangan natin manatili sa loob ng bahay. Nababot ka na ba sa bahay? Nasasabi ka na ba makipaglaro sa iyong mga kaibigan? Ngayon walang pasok sa eskwelahan, nakailimik talaga kapag nasa loob ka lamang ng bahay. Nakakahawa kasi ang sakit na ito, kaya importante ang physical distancing o hindi mo na paglapit sa mga kapo. Kung maaari mong maiuwi at mahawaan ng virus sina ate, kuya, nanay, tatay at lalong-lalo na sina lolo at lola na mas maaaring magkaroon ng maluhang sakit.
Bukod sa physical distancing, nakatutulong din na huwag mo nang humalik, lumakap o magmano sa ating mga magulang, lolo at lola. Sa mga gawaing bahay tulad ng pagpupunas ng mga gamit na madalas nating hawakan gaya ng mesa, ng pinto, at cellphone. Kung malayo ka naman sa iyong lolo at lola, pwede mo silang kamustahin, tawagan, i-text o i-video call. At din ang madalas na paglinis ng kamay gamit ng sabon at tubig o alcohol. Hindi na paghawak sa mukha, ugalin at panangilong ng bibig o uubo at babahin. Pwedeng gamitin panangit ng bibig ang bahagi ng siko o kaya ay tissue kapag ubo o babahin. Sabihin sa iyong mga magulang kung masama ang iyong pakiramdam upang matingnan at maalagaan ka kaagad. Narito ang inyong gagawin. Sumulat ng isang ulat tungkol sa mahalagang detalyeng nakalap sa napanood. Isulat ang iyong ulat sa sagutang papel. Ipasa ang mga learning activity sheet sa iyong guro sa Filipino at siya na ang magtatama ng inyong mga sagot. Gawing gabay ang rubric na makikita sa inyong mga screen. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Para naman sa inyong karagdagang katanungan, maaari ninyong ipadala ang inyong mensahe sa aking Facebook account o kaya ay magpadala ng text messages sa inyong mga guro dahil tiyak na mas matututukan pa iyan ng inyong guro sa Filipino. Siguraduhin tumutok sa ating paralang panghimpapawid dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Merkules sa ganap na alas 12 ng tanghali. Ako si Ginang Ria Marie M. Reyes, ang iyong guro sa Filipino 5. Tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Laging isaisip ang abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Hanggang sa muli. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir